Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1941 hanggang 1950. Hinawakan ni Tangsan ang kanyang ulo, ang kanyang katawan ay unti-unting naging ilusyon, ang kabuuang sitwasyon ay naitakda na, at makatitiyak ako. Ngunit kailangan mong magtrabaho ng higit pa. Sa lakas ng kailaliman bilang pundasyon, hindi yun ang gusto mong itayo ang God Realm. Masyadong mahirap. Ngunit kailangan mong mag-ipon ng mga bagay-bagay at hindi ka maaaring magmadali. Sa iyong lolo at lola ay makakapagpahinga ka dito at ang lola mo. Tumingin si Tang Hao sa kanyang anak at sinabing, ano ang nangyayari doon? Sinabi ni Tang San, pagkatapos na tanggayan ng kaguluhan ng oras at espasyo, naligaw kami sa itim na butas. Ngunit nakatagpo kami ng maraming iba pang mga Diyos na sangkot din sa black hole. Inanunsyo pagkatapos ng katapusan. Ngayon lahat ay nagtutulungan at sinusubukang tumakas. Ito ang katapusan ng aking alaala na natitira sa sinag ng paghihiwalay na ito. Ngunit ang aking ama ay mawawala pa rin. Sa iyo huwag kang mag-alala, babalik din tayo. Sa pagsasalita tungkol dito, ang paghihiwalay ng kaluluwa ni Tang San ay unti-unting naging ilusyon, gumawa siya ng isang kilos ng pagyakap kay Tang Wulan, ngunit nang batiin siya ni Tang Wulan, ang kanyang katawan ay naging ilusyon at nawala sa kadiliman. Tatay! Sumigaw si Tang Wulan, may luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam na hanggang ngayon ay matagal nang inayos ng kanyang ama ang lahat, at ang hirap na dinanas niya ay nasa ilalim ng pangangalaga ng kanyang lolo at lola sa lahat ng oras. Hinahasa nila ang kanilang sarili sa ganitong paraan. Lumipad si Tang Hao sa harap ni Tang Wulan, inakbayan siya, at sinabi sa malalim na boses, lalaki, lalaki, dumudugo ngunit hindi lumuluha. Sa simula, iniwan ako ng iyong ama sa edad na 6 at iniwan akong mag-isa. Sa sarili niyang pagsisikap, sa huli ay naging isang Diyos siya. Wang! Ang nasa balikat niya ay hindi mas magaan kaysa sa iyo. Naranasan pa niya ang pinakamasakit na panahon ng iyong ina. Ngayon, ang pinakamasakit na panahon ng iyong ina. Tapos na. Lumapit si Yin sa tabi ni Tang Wulan na may ngiti, at binigyan si Tang Hao ng isang agitated na tingin. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng mapagmahal na mga bisig sa paligid ni Tang Wulan, huwag kang makinig sa iyong lolo. Ginawa ng apo ko ang lahat ng kanyang makakaya. Huwag mong sisihin ang iyong lolo't lola. Kung makikilala ka namin ng masyadong maaga, ang 10,000 taong plano ng iyong ama ay hindi may iwasang mabutas. Kung tatakutin mo ang mga napakalalim na nilalang na iyon, mawawala ang lahat. Natigilan si Tang Wulan, nakatingin sa nawasak na larangan ng digmaan sa ibaba, ang kanyang mukha ay puno ng kapetan, gayunpaman, para sa 10,000 taon na planong ito, nagbayad talaga kami ng sobra. Namatay si Hanhai Daoluo Chen Zinji sa labanan, ang liwanag at madilim na Daoluo Dragon na si Yeyu ay namatay sa pag-ibig, at pagkatapos, si Yutian Daoluo, Fierce Wolf Daoluo, Holy Spirit Daoluo, Yangmu Daoluo, Tianshuang Daoluo, Tianfeng Daoluo, Amorous Daoluo, Ruthless Daoluo, maraming makapangyarihang tao mula sa Shrek, Spread Tango at Shrek. Namatay sa labanan ng mga sundalo mula sa Federation Army. Napakaraming tao ang namatay para sa 10,000 taon na plano ng kanyang ama. Masasabing ang lahat ng pamilyar na matatanda at kaibigan ni Tang Wulan ay sunod-sunod na bumagsak. Sa oras na ito, higit sa 2/3 ng mga nangungunang powerhouse sa Daoluo Continent ang bumagsak lahat sa labanang ito. Ito ay hindi lamang nasaktan ng sigla, ito rin ay inalag ang mga ugat. Sa oras na ito, unti-unting lumiwanag ang kalangitan, ang maliwanag na sikat ng araw ay nakabitin sa hangin, at ang lahat sa paligid ay nagyelo pa rin. Sa pagtingin sa lahat ng ito, si Tang Wulan ay hindi nasasabik sa tagumpay ng labanang ito. At isang malalim na kalungkutan lamang. Bahagyang ngumiti si Yin, stupid boy, huwag kalimutan, ang lolo mo ang master ng eroplano sa Daoluo Continent. Paanong ang mga bayani na nagsakripisyo para sa eroplano ay mamatay sa walang kabuluhan? At higit pa, mayroong lola bilang eroplano. Ang ubod ng buhay. Bagamat wala tayong Diyos na kaharian, sa isang kahulugan, tayo ang patron santo ng buong plane. Saglit na natigilan si Tang Wulan, at tumingin kay Yin sa tabi niya, Lola, ibig mong sabihin. Sa sandaling ito, iwinagayway ni Tang Hao ang kanyang malaking kamay, at ang masiglang makulay na liwanag ay biglang naging halo at kumalat, tinutunaw ang solidong espasyo sa paligid niya. Makakagalaw na ang 6 na Shrek monsters, at lahat ng malalakas na lalaki ng Tang Sect, Shrek Academy, at lahat ng mga sundalong naruroon ay maaari ding gumalaw. Ilang sandali pa ay medyo matamlay ang lahat. Maging si Guyana, na hindi kalayuan sa gilid ni Tang Wulan, ay tulala na tumingin sa lahat ng nasa harapan niya. Bagamat hindi man lang sila makapikit kanina, lahat ng nangyari sa hangin, maging ang pag-uusap ni Tang San at ng Abyss Sovereign, ay nasa pandinig ng lahat. Ang Abyss Sovereign ay naghanda para sa 6,000 taon bago ganap na inilunsad, sinusubukang lunukan ang kontinente ng Daoluo. Ngunit sinong mag-aakala na mabibilang siya ng si God Tang San noon pang 10,000 taon na ang nakalilipas? At ngayon lang, lahat ng ito ay dumaan sa Soul Guide video sa bawat sulok ng buong kontinente.
Hayaang makita ng mga tao sa buong Daoluo continent ang Diyos na umiral 20,000 taon na ang nakalilipas. May mga Diyos talaga ang mundong ito. Bukod dito, hindi umalis ang Diyos na nagprotekta sa kanila. Walang sino man ang nakagawa ng tunay na saktan ang eroplanong ito. Dahil mismo sa pagkasira ng eroplano ng mga tao kaya nagsumikap si Tang San na i-connecta ang eroplano ng kalaliman sa eroplano ng kontinente ng Daoluo, at sa huli, ginawa ng banal na monarko ng kalaliman ang lahat para labanan ang buong eroplano ng kalaliman. Nang mag-overlap ang mga eroplano ng Luo Continent, nagbigay ito sa kanya ng isang nakamamatay na suntok. 10,000 taon na plano. Si Tang San ay nararapat na maging isang Diyos na hari. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang bawat isa ay may iba't ibang damdamin sa kanilang mga puso. Habang nagpapahinga sa isang iglap, mayroon ding matinding kalungkutan na lumalabas. Para sa pamana ng buong eroplano, para sa napakalaking enerhiya ng buhay ng eroplanong ito sa kailaliman, napakaraming tao ang namatay, napakarami. Ang tatlong pangunahing fleets ng Federation ay nawasak. Ilang sundalo ang napatay. Mayroon ding mga malalakas na lalaki na nag-alay ng kanilang buhay para protektahan ang Federation. Yung mga kamag-anak at partner nila, paanong hindi sila malulungkot sa mga oras na ito? Ilang sandali lang ay walang hiyawan, na tila isang bugok ng malalim na kalungkutan ang kumakalat sa hangin. Ang mga gumagawa ng masama ay dapat magkaroon ng kahatulan ng Diyos. Ang kahangahangang boses ay umalangaw sa buong mundo sa sandaling ito. Hindi na kailangan ang pagkalat ng soul guidance device, at malinaw na maririnig ang boses na ito sa alinmang sulok ng Daoluo continent. Tahimik na nakatayo doon si Tang Hao, na may mahinang liwanag na nagniningning sa kanyang katatagan na mukha. Sa likod ng kanyang ulo, isang bilog ng mga makukulay na ilaw ang dahan-daang bumangon, na naglalabas ng tunog na umalangaw sa buong eroplano. Ang sinumang mabuti ay dapat gantimpalaan. Muling nabuhay ang tunog, na nakakuha ng atensyon at pakikinig sa buong kontinente. Walang kamalay-malay, nalipat ang tingin ng lahat sa master ng eroplano. Ang katawan ni Tang Hao ay nagsimulang lumaki, at sa isang kisap mata, nagkaroon na ng pangkalahatang pakiramdam na magkakasunod. Lumaki rin ang Clear Sky Hammer sa kanyang kamay. Dapat mong malaman na ang Clear Sky Hammer na ito ang ganap na nagwakas sa buhay ng Abyss Sovereign. Mula sa isang antas ng pananaw, si Tang Hao at ang Abyss Sage ay umiral sa parehong antas, ngunit siya ay talagang sinisiraan. Bilang karagdagan, ang huling walang katapusang bagyo na iniwan ni Tang San ang nagpaayos sa Abyss Sovereign, at ang interplanetary surface ng Abyss Sovereign ay nakakonsumo na ng malaking halaga, kaya maaari siyang mapatay sa isang iglap. Sa sandaling ito, ang aura na ipinalalabas ni Tang Hao ay nagulat sa lahat ng naruroon. Hindi rin nila alam kung ano ang gagawin ng Lord of the Plane. Sa lahat ng mga powerhouse sa larangan, ang mga pinakanasasabik ay ang mga kinatawan ng Clear Sky School. Ang Haotian School ay naipasa ng higit sa 20,000 taon, mas mahaba pa kaysa sa kasaysayan ng Tang Sect, at bihira silang ipanganak. At ang martial spirit din nila ay ang Clear Sky Hammer. Sa sandaling ito, si Tang Hao ay nasa himpapawid, at ang malaking Clear Sky Hammer ay malinaw sa kanilang mga mata, na nagiging sanhi ng kanilang sariling martial arts na patuloy na tumutunog. Ang taginting na ito ay walang alinlangang na puno ng kakaibang damdamin ng kanilang mga puso. Ito ang kanilang ninuno. Isang ninuno mahigit 20,000 taon na ang nakalilipas. Ang pagkakaroon ng mga ninuno bilang master ng eroplano, napakalaking pagmamalaki para sa Clear Sky School. Sa himpapawid, ang kanang kamay ni Tang Hao ay biglang itinuro patungo sa direksyon ng dagat, at ang Clear Sky Hammer ay umangat, at isang layer ng makulay na halo ang naanod palayo. Biglang kumulo ang dagat. Sa sandaling ito, sa itaas ng dagat, ang mga fleet na kabilang sa Star Luo Empire at Dowling Empire ay nakakita rin ng isang eksena sa kalangitan. Sa totoo lang hindi nila lubos na alam ang nangyari, pero ngayon lang, nakatanggap sila ng video signal mula sa Daoluo Federation. Sa oras na ito, makikita muli ng sitwasyon sa larangan ng digmaan ng Far North. Itinuro sila ng Clear Sky Hammer ni Tang Hao, at ilang sandali, ang dalawang fleets ay medyo natalo. Ano ang gagawin nito? Ngunit sa sumunod na sandali, nagulat sila nang biglang naging makulay ang dagat sa kanilang harapan. Sa makulay na halo na iyon, dahan-daang bumangon ang mga makukulay na bula mula sa dagat, at sa bawat bula, mayroon talagang isang tao. Sa dalawang bula na unang bumangon, ang dinala ay sina Hanhai Daoluo Chenzinji at Guangsha Daoluo Longyeo. Parehong mahigpit na ipinikit ni Extreme Daoluo ang kanilang mga mata. At sa tabi nila, may mga sundalong nakasuot ng Daoluo Federation Navy uniform. Dinala ng makapal na makukulay na bula ang kanilang mga katawan at dahan-daang lumipad patungo sa dalampasigan. Ang kakaibang eksenang ito ay hindi maiwasang mabigla pareho sina Xingluo at Daoling. Ito ay isang himala, isang tunay na himala. Sa ilalim ng kargada ng mga bula na iyon, unti-unting lumipad ang mga taong ito patungo sa dalampasigan. At nasa proseso pa lang ng paglipad. Si Light at Dark Daoluo Longyeo ang unang nagising. Sa oras na ito, mukhang bata pa si Longyeo nang mamatay siya, gumalaw ang mahahabang pilak mata niya, at medyo blanko ang pagdilat niya ng kanyang mga mata.
Ang una niyang nakita ay ang 7 kulay sa harap ng kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang bahagyang manginig, at naisip niya, ito na ba ang mundong pinuntahan niya pagkatapos niyang mamatay? Sa sumunod na sandali, natigil ang kanyang tingin, dahil nakita niya na, hindi kalayuan sa kanya, isang makulay na bula ang dala ni Hanhai Daoluo Chenzinji. Sa oras na ito napansin din niya na nasa bula din siya. Bigla, hindi ko napigil ang mas lalo akong nawalan ng malay. Ganun ba ang paraan para mamatay? Sa oras din na ito unti-unting nagising si Chenzinji. Pagkatapos niyang laminggalinga sa paligid, napansin niya si Long Yeo sa susunod na sandali. Kumapit silang dalawa sa bula nang hindi sinasadya, nagkatitigan. Zinje. Sumigaw si Long Yeo, ngunit tila hindi narinig ang kanyang boses. Tinatawag din ni Chen Zinji ang kanyang pangalan, at walang boses. Hindi napigilan ni Long Yeo na makaramdam ng kaunting pagkabalisa, kahit na mamatay siya, umaasa siyang makasama siya magpakailanman. Gayunpaman, ang bula na ito ay nakahiwalay sa lahat. Sa sandaling ito, bigla nilang natuklasan na tila nagbago ang paligid. Subconsciously tumingin sa paligid. Noon lamang natuklasan na maraming sundalo ang kasama nila. Sa sandaling ito, ang mga bula na kanilang kinaroroonan ay lumipad na sa ibabaw ng lupa. Bakit parang pamilyar ang mundong ito ng kamatayan? Sina Chen Zinji at Long Yeo ay parehong walang malay na may ganitong ideya sa kanilang mga puso. Sa susunod na sandali, ang bula ng hangin sa wakas ay lumapag ng dahan-dahan, at sa sandaling ito ay bumagsak sa lupa, ito ay tahimik na nabasag, naging isang bilog ng makulay na halos, at iniksyon sa kanilang mga katawan. Ginalaw muna ni Chen Zinji ang kanyang katawan, at biglang naramdaman na ang lahat ay gaya ng dati, at maging ang dating konsumo sa labanan ay ganap na naibalik. Ngunit hindi niya ito maasikaso, at pumunta siya sa katawan ni Long Yeo at niyakap siya ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Niyakap din siya ni Long Yeo ng mahigpit, at kitang-kita nila ang temperatura at hininga ng isa't isa sa sandaling ito, magkayakap lang ng mahigpit. Nasaan ka man sa panahong ito, buhay man o kamatayan, basta't makakasama mo, ano pa ba ang hindi sapat? Unti-unting naging maingay ang paligid, at may ilang gulat na boses din ang tumunog. Pagkaraan ng mahabang panahon, naghiwalay sina Chen Zinji at Long Yeo at tumangala sa paligid. Lupa, dagat, mga sundalong naka-uniforme ng militar. Ang lahat ng ito ay tila totoo. Sa himpapawid, ang Clear Sky Hammer ni Tang Hao ay binawi at itinuro ang lupa sa harapan niya. Ang makukulay na sinag ng liwanag ay lumundag, at sa lupa, isang makulay na halo ang dahan-daang nag-drill sa lupa at naging mga bula. Unti-unting nag-condense sa hugis. Ang bawat figure ay unti-unting nagbago mula sa malabo hanggang sa malinaw, mula sa ilusyon patungo sa nilalang. Iyon ay Yutian Daoluo Guanyo. Iyon ay Mabangis na Lobo Daoluo Dongzian. Iyon ay Tianfeng Daoluo Leng Yaozo. At din, sunod-sunod na figure ang bumalik, at sunod-sunod na figure ang muling lumitaw sa paningin ng lahat. Hindi lamang ang malalakas, ngunit ang lahat ng mga sundalong namatay noon ay isa-isa ring nabuhay. Oo, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay ng mga figure na iyon, ang matangkad at marilag na katawan ni Tang Hao sa hangin ay unti-unting naging ilusyon. Inalog ni Ayin ang kanyang katawan. Sa oras na ito, narating na niya ang lugar kung saan sumabog ang kalaliman. Ang malalaking asul na pilak na baging ng damo ay lumawak palabas kasama ang kanyang katawan bilang sentro, na kumakain ng walang katulad na malalim na enerhiya sa hangin. Sa sandaling lumitaw si Lan Muzi, si Tang Yinmeng, na matagal nang gising, ay sumigaw at desperadong sumugod. Oo, buhay silang lahat. Ang lahat ng mga bayani na nakipaglaban para sa mainland ay nabuhay. Hindi ko alam kung saan nagsimula ang mga tagay sa Daoluo Continent. Sa paglitaw ng mga makukulay na bula, ang lahat ng kalungkutan ay ganap na naging saya sa sandaling ito. Umalangaw-ngaw ang nakabibinging tagay sa buong lupain ng Daoluo. Ang mga luha ni Tang Wulan ay bumuhos at nabuhay, silang lahat ay nabuhay. Sa kanyang puso, walang mas masayang sandali kaysa ngayon. Nakikita ang lahat ng mga nakatatanda at lahat ng mga kasosyo sa makulay na halo, sa sandaling ito, sa kanyang puso, tanging pagmamalaki. Iniwan ito ng kanyang ama, at bunga ng pinagsamang pagsisikap ng kanyang lolo at ama. Hindi lamang matagumpay na nilamon ng Abyss Plain ng Daoluo Continent, sa halip ay nilamon ito sa kabilang direksyon ng Daoluo Continent, ganap na naging bahagi ng Daoluo Continent. Ang aura ng buhay sa Daoluo Continent ay muling bubuhayin bilang isang resulta, at lahat ng bagay sa Daoluo Continent ay magiging mas mahusay. At ang mga taong nagsakripisyo para dito ay nakaligtas lahat. Ano ang maaaring maging isang mas perpektong pagtatapos? Pero, biglang niyugyug ni Tang Wulan ang kanyang katawan at tumangala sa kanyang lolo sa langit, "Lolo, ninang ko." Mataimtim na sinabi ni Tang Hao, ang mga may daan sa kamatayan ay hindi bubuhayin. Gayon din, ang mga patay sa kanilang mga puso ay bubuhayin muli ng hindi sinasadya. Ito ay kanilang sariling pagpipilian. Iyan ang kaso sa iyong ninang, at gayon din si Wu Changkong. Hindi ko buhayin ang mga magkasintahan ni Yunming at Yunming upang gawin ang kanilang mga sarili.
Mga kaluluwa na magkasama hanggat maaari, at muling magkatawang tao sa hinaharap, at magkakaroon pa rin ng tadhana. Ang banal na espiritu Dao Luo Yali ay hindi muling nabuhay, dahil para sa kanya, ang mamatay kasama si Yunming ay higit na mas mabuti kaysa mabuhay mag-isa sa mundong ito. Kung hindi dahil sa Shrek Academy, matagal na niyang sinundan si Yunming. Sa sandaling ito, ang kanyang pinili ay umalis at umalis kasama si Yunming. Ang parehong ay totoo para sa Wu Changkong. Kung hindi dahil sa pananagutan sa kanyang puso at sa pagkahumaling sa paghihiganti, matagal na siyang namatay. Sa sandaling ito, siya na naging isang ice sculpture, ay umaasa lamang na siya ay magiging frozen sa dragon ice magpakailanman. Sa pananabik at nostalgia, ayaw na niyang magtrabaho muli. Para sa kanya, maaaring mas masakit pa ito kaysa kamatayan. Ito ang kanilang pinili. Ang walang hanggang Dongfeng ay hindi nabuhay na mag-uli, ni hindi nabuhay muli kahit na matapos ang kawalang hanggan. Hindi nila ito pinili, ngunit pinili ni Tang Hao. Ang salarin na naging dahilan ng pagkamatay ng napakaraming tao para sa kanyang sariling kapakanan ay walang mga kwalipikasyon upang mabuhay muli. Bagamat namatay din sila upang protektahan ang Federation, ngunit hindi sulit ang pagsisikap. Mga kaugnay na paksa. Dinadala ang bukid sa ibang mundo. Dinadala ang bukid upang mabuhay sa ibang mundo. Ang mga sagradong guho. Online na mga kurso sa sining. Manga. Dahan-daang iminulat ni Amorous Dao Luo Zhangzin ang kanyang mga mata, at sa sandaling bumalik ang kanyang kamalayan, nakarinig siya ng nakakabinging tagay. Ito ay. Sa sumunod na sandali, bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa kanyang gilid, para lang makita ang walang awa na si Dao Luo Caudezi na nakatitig sa kanya ng may pagtataka. Nagtama ang kanilang mga mata, at hindi sinasadyang kumurap ang dalawa. Sabay-sabay nilang ibinaba ang kanilang mga ulo, ang nakita nila ay ang magkahawak na mga palad. Biglang binitawan nilang lahat ang kanilang mga kamay na parang nakuryente, at mabilis na napaatras ng 2 hakbang. Anong sitwasyon? Bakit tayo nandito? Hindi ba patay? Gulat na sabi ni Zhangzin. Kinusot ni Caudezi ang kanyang mga mata, tumingin sa paligid, at nakita ang mga pamilyar na figure. Sa sandaling ito, sa malayong kalangitan, 2 silhouette ang nakaproject, at dumiretso sa gilid nila at nahulog. Iyon ay, Mr. Long. Hindi ba ang liwanag at madilim na Dao Luo Long Yeo at Hanhai Dao Luo o ang sigad na si Dao Luo Chen Xinji? Bigla na lang nakaramdam ng pagkagulat at pagtataka sa puso ng lahat. Ang katawan ni Tang Hao ay naging mas ilusyon. Sa muling pagkabuhay ng lahat, ang kanyang matayog na katawan ay lumiit muli at lumapit kay Tang Wulan. Lolo, okay ka lang ba? Tiningnan siya ni Tang Wulan na may bahagyang pag-aalala. Umiling si Tang Hao at nakangiting sinabi, hanggang sa pagbabalik ng iyong ama, ako ang palaging magiging Panginoon ng kontinente ng Dao Luo. Dahil sa eroplano, ang lakas ko'y ikakalat sa bawat sulok, ang aking kasarinlan. Ang kamalayan ay hindi madalas lumilitaw. Sa pagkakataong ito ay dahil sa impluensya ng iyong ama na siya ay maaaring lumitaw sa harap mo at ibigay ang abyssal na sage, habang ang sage ay laging nandoon pa rin ang dulo. Bakit ako ang dahilan ng pagiging Lord of the Plains kapag bumalik ang iyong ama, natural na dadalhin niya ako pabalik sa God Realm. Ikaw ay isang mabuting bata, at hindi mo kami binaygo. Nakumpleto na ang misyon ni Lolo, at ang susunod ay ang iyong sandali upang tamasahin ang mga bunga ng tagumpay. Ngunit huwag masyadong magpahinga. Malaki pa rin ang responsibilidad sa iyong mga balikat. Mayroon ka na ngayong kakayahan na lumapit dahil sa kapangyarihan ng mga Diyos, ngunit kung gusto mo talagang maglakbay sa sansinukob upang hanapin sila, kailangan mong tunay na maging tunay na Diyos at sa madaling salita, pagkatapos na kainin ang Abyss Plane sa pagkakataong ito, ang Dao Luo Plane sa kabuuan ay magkakaroon ng tiyak na ebolusyon kahit na ang pinakamataas na limitasyon para sa pagsugpo sa malakas ay tataas sa malapit na hinaharap. Malalaman mo sa oras na iyon, sinabi ni Dao Luo Dalo na hindi sigurado, maaari kang mag-evolve sa isang semi-Diyos na mundo, at maaari kang magkaroon ng isang mas malakas na posisyon na ipinadala sa buong eroplano, siya at ako ay matutulog hanggat nasa ibabaw ka ng matandang puno ng buhay ng iyong lola, iyon ang pinakaangkop na lugar para sa iyong paglilinang. Matutulog na ba kayong lahat? Paano ko kayo mako-contact? Sabik na tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Tang Hao, napakalaki ng abyssal energy. Kung tutusin, ito ay isang eroplano kahit na nasa itaas natin. Hindi madaling lunukan at i-absorb ng lubusan ng eroplanong ito. Kailangan din natin ng mahabang panahon para magawa ito. Talagang kumpleto na. Sa oras na iyon, ang level 100 ay hindi na ang bottleneck at limitasyon ng Soul Master. Kung gaano katagal ang pagtulog, hindi ko rin alam ang pinakamalakas na plano, gayunpaman, ikaw ay nasa planong ito. At nakatulog. Noon pa man ay nagagawa ng tatay mo ang sinabi ng tatay mo. Kaya naniniwala akong babalik sila. Siguro, hintayin mo siyang bumalik at gisingin tayo. Kailangan mong gawin ito sa iyong sarili at magsanay ng mabuti. Kung walang coordinate na mahahanap, mas gugustuhin mong hindi ito aktibong hanapin. Siya. At hintayin siyang bumalik. Ang iyong ama ay mas malakas kaysa sa inaakala mo. Pagkatapos ng maraming bagay, naniniwala akong magiging matatag din siya.
Sa pagsasalita tungkol dito, ang determinadong mukha ni Tang Hao ay nagpakita ng isang uri ng mabait na ngiti, at itinaas ang kanyang kamay upang hawakan ang ulo ni Tang Wulan. Ikaw at ang iyong ama ay nagtiis ng labis na responsibilidad at pagdurusa. Ngayon ay lumaki ka na. Kapag ikaw ay matanda na, kapag ikaw ay may anak sa hinaharap, ako ay may apo sa tuhod, ngunit kailangan kong alagaan siyang mabuti. Bagamat tayo, ang mga taong nagdurusa ay laging nagpapalaki ng pamilyang Tang. Dapat maging makasarili rin tayo. Sinabi ni Tang Wulan, Lolo, tiyak na magkikita tayong muli, tama ba? Tumawa si Tang Hao at sinabing, syempre. Ang bloodline ng Golden Dragon King sa katawan mo ay magpapahaba ng iyong buhay bilang isang Dragon Clan. Higit pa rito, ikaw ay isang katawan na sa antas ng Diyos, at hindi madaling mamatay. Gayunpaman, dapat mong tandaan na ang huling dalawang selyo ng Golden Dragon King ay hindi dapat mabuksan. Iyan ang pinakasinabi ng iyong ama. Kung wala ka ng pisikal na problema, ang iyong ama ay dapat na hawakan ang iyong kasalukuyang kalagayan, ang iyong ama ay dapat na mapanatili ang natural na kalagayan. Ang selyo, ang kapangyarihan ng Golden Dragon King sa iyong katawan. Oo, magalang na sumang-ayon si Tang Wulan. Okay, oras na para umalis. Tutulungan ko ang iyong lola. Ito ay isang regalo na kinailangan ng iyong ama ng 10,000 taon upang mabigyan ng matagumpay na pagpapasadya si Daoluodolo. Hindi mo ito maaaring sasayangin. Bumalik ka sa Shrek. Magugulat ka. Pagkasabi noon, tumalikod si Tang Hao, inalog-alog ang kanyang katawan, at naging bola ng makukulay na sinag ng liwanag at dumiretso sa direksyon ni Ayin. Sa susunod na sandali, ang makulay na halo ay umunlad, at ang malaking abyssal na enerhiya ay halos agad na natangay. Ang mga makukulay na sinag ng liwanag ay biglang sumabog, na nagiging hindi mabilang na mga spot ng liwanag na pagbaril sa lahat ng direksyon. Umuulan. Ang makukulay na patak ng ulan ay nagdilig sa lupa at nagpabasa sa kontinente ng Daoluo. Naging makulay na rin ang langit. Ang mga bahaghari ay dumaan sa kalangitan, nagniningning na may mahinang kinang sa kalangitan. Lagi tayong nagkikita ng bahaghari pagkatapos ng hangin at ulan. Para sa Daoluo Continent, para sa Daoluo Star sa kabuuan, ang pagdurusa sa wakas ay tapos na. At ang sumalubong sa kanila ay isang bagong mundo ng kontinente ng Daoluo. Tang Wulan. Biglang may sumigaw. Nilingaw ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tumingin, at nakita si Ling Ziqhen na nakatayo sa lupa na walang laman, sinisigawan siya. Oo, siya ay muling nabuhay. Ang Diyos ng Artilleria, na ginagamit ang kanyang sarili bilang isang cannonball, ang Diyos ng Artilleria na nagsakripisyo ng kanyang sarili ay nabuhay din. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi siya naiiba sa isang normal na tao. Walang iisang positibong circulation source core sa kanyang katawan, at walang hanggang langit na kanyan. Siya ay naging isang ordinaryong tao ng lubusan. O isang ordinaryong normal na tao. Kinuha ni Tang Wulan ang kamay ni Guyana sa tabi niya, inakay siya pababa mula sa langit at lumapit kay Ling Ziqhen. Tumingin sa kanya si Ling Ziqhen, pagkatapos ay sa katabi niyang si Guyana, biglang galit na nagsabi, kung sino man ang bumuhay sa matandang babae, tumayo siya. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, anong ginagawa mo? Desperado na sinabi ni Ling Ziqhen, nasaan ang ubod ng aking nag-iisang positibong pinagmumulan ng sirkulasyon? Nasaan ang aking walang hanggang langit? Ibalik niya ito sa akin. Bakit ko ako binuhay muli ngunit ninakawan ako ng aking mga gamit? Pagkatapos ay nagawa kong maayos ito. Hindi napigilan ni Tang Wulan na hindi makapagsalita ng ilang sandali. Kailan ito, iniisip pa rin niya ang mga gamit niya. Pero sa pagkakataong ito ay bigla din siyang lumapit. Hindi katakataka na ang lakas ng pagsabog ni Ling Ziqhen para sa mga shell ay nakakatakot. Hindi lang ang walang hanggang langit ang sumabog noong panahong iyon. Mayroon ding nag-iisang positive circulation source core sa kanyang katawan. Ang dalawang malalaking enerhiya na ito ay pinaghalo, at kakaiba na ang lakas ng pagsabog ay hindi malaki. Ang lahat ng iyong mga bagay ay sumabog. Paano sila mahahanap muli? Walang magawang sabi ni Tang Wulan. Galit na sinabi ni Ling Ziqhen, wala akong pakialam, bayaran mo ako. Sa sandaling ito, isang malumanay na boses ang tumunog, sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang nangyari? Bakit ako nabuhay muli? Dumating si Yutian Daoluo Guanyu sa harapan na may pagkalito. Hindi lang siya, kasama sina Chen Xinji, Long Yeyu, Zhang Xin, Cao Dezi at iba pang malalakas na lalaki na namatay noon, lahat ay nakapalibot sa kanila. Sumunod si Tianfeng Daoluo Leng Yaozo sa likuran, ngunit mukhang naliligaw siya. Oo, nabuhay siya, ngunit hindi nagpakita si Dark Phoenix Daoluo Leng Yulai. Malinaw, ang lahat ng itinuro ng banal na espiritu ay hindi maaaring muling mabuhay. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay para ilabas ang isang layer ng light mask para ihiwalay ang nakakabinging tagay sa paligid niya. Sa pagtingin sa mga taong nasa harapan niya, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Guyana at ngumiti at sinabing, ang bago sa Daoluo Continent malapit na ang panahon. Makalipas ang isang buwan. Minggo. Ang mga resulta ng pangkalahatang halalan ay inihayag sa ibaba. Mulan, pumasa ng nagkakaisa, at nahalal bilang bagong speaker. Batiin natin si Speaker Mulan ng mainit na palakpakan. Ang madilim na asul ngayon ay isang propesyonal na kasuotan, ngunit ito ay ipinakita bilang madilim na berde, puno ng buhay.
Ibinigay ng naunang tagapagsalita ang Cetro na sumasagisag sa kapangyarihan ng Daoluo Federation sa kanyang mga kamay, na nakumpleto ang paglipat sa pagitan ng luma at bago. Sa sandaling ang Daoluo Continent ay kritikal na nakaligtas, siya ang tumayo at pinamunuan ang buong tao ng may iisang isip. Sa wakas ay nanalo ang mga sundalong sumuporta sa frontline. Minahal din siya ng buong tao dahil dito. Dahil sa sakuna na ito, ang panloob na impluwensya ng parliamento ay napakalaki din, at pansamantala, ang luma at ang bagong kahalili. Inalis ng Spirit Pagoda ang lahat ng miyembro mula sa parliamento, gayon din ang Temple of War. Bilang karagdagan, ang Tangmen, Shrek Academy, at ilang malalaking organisasyon ay sama-samang nagpahayag na sa hinaharap, walang miyembro ng organisasyon ang magiging miyembro ng parliamento. Ang Federal Parliament ay magsasagawa ng self-inspection at reorganization sa ilalim ng pamumuno ni Mo Lan. Napatingin sa dumadagandong na palakpakan ng mga manunood. Ngunit ang mga mata ni Mo Lan ay puno ng kalungkutan. Sa kanyang buhay, kung ang unang kalahati ng kanyang buhay ay halos perpekto. Pagkatapos, ang lahat sa likod ay ganap na nagbago. Sinira ng banal na espiritu ang lahat tungkol sa kanya at sinira ang kanyang tahanan. Kahit gaano pa siya kalakas, babae siya. Sa oras na iyon, nanumpa siya na kailangan niyang magtrabaho ng gusto para sa buong buhay upang maalis ang banal na espiritu. Ito rin ang matibay na paniniwala na palaging sumusuporta sa kanya. Mula ngayon, nakamit na niya ang posisyon ng pinuno, at ang Holy Spirit Church ay ganap ng nolipol. Gayunpaman, unti-unting lumalabas ang matinding kalungkutan sa kanyang puso. Bigla siyang nakaramdam ng sobrang pagod, ngunit mas mabigat na ang responsibilidad niya sa kanyang mga balikat. Dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay, binati ni Mo Lan ang mga manunood. Tumigil ang palakpakan, natahimik ang lahat, pinapanood ang maalamat na babaeng tagapagsalita sa entablado. Mataimtim na sinabi ng Ink Blue, sa nakalipas na ilang linggo, napakaraming bagay ang nangyari. Napakatagal na nating panatag. At ang sakuna na ito, na malapit sa pagkawasak ng mundo, ay dumating para sa ang pinakamabigat na wake-up call na narinig natin. Una sa lahat, narito, sa ngalan ng aking sarili at sa lahat ng mga kasamahan na naroroon, binibigyang pugay ko ang mga sundalong nakipaglaban para sa Federation sa frontline. Mangyaring tumayo. 3 busog. Habang nagsasalita, lumabas siya sa likod ng rostrum. Bumangon din ang lahat ng parliamentarians. Sa pamumuno ni Mo Lan, yumuko siya ng 3 beses ng taos puso. Pakiupo. Pagkatapos yumuko ng 3 beses, medyo lumuwag ang ekspresyon ni Mo Lan. Kapag dumating ang totoong sakuna, malalaman kung sino ang pinaka-cute na tao. Gaya nga ng kasabihan, ang makita ang katotohanan sa kahirapan ay walang iba kundi iyon. Dahil sa pabor ng Lord of the Plains, walang namatay sa mapait na labanang ito, ngunit ito ang huling resulta, hindi ang proseso. Sa Great Patriotic War na ito, ilang tao ang nagbuhos ng kanilang dugo para sa Federation. Sila ang pinakakagalang-galang na mga tao. Nagpatuloy si Mo Lan, ang sakuna na ito ay nagbigay din sa amin ng maraming paalala. Ito ay nagpaunawa sa amin ng maraming bagay. Kung ayon sa mga salita ni Sigurd Tangsan, ang pagdating ng sakuna na ito ay ang kanyang 10,000 taon na plano. Pagkatapos, plano. Saan ito nanggaling? Bakit may ganoong plano? Ang dahilan ay simple, dahil tayong mga tao ay nawasak ang buong mundo. Pagkasabi nun ay naging seryoso na naman siya. Sobrang pagunlad, paglaki ng populasyon, at pandarambong sa iba pang mga nilalang. Ito ang lahat ng dahilan ng paghina ng enerhiya ng buhay sa eroplano. Kung hindi, paano gagamitin ni Lord Poseidon ang magandang intensyon na palitan ang enerhiya ng buhay para sa Daoluo Star? Gamit ang pamamaraang ito para magising tayo, kung hindi tayo bubuti, haharapin pa rin ni Daoluo ang parehong sitwasyon, ngunit hindi niya tayo kayang protektahan sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, wala na ngayon ang God Realm. Kaya, bilang tagapagsalita, gagawa ako ng panukala na protektahan ang kapaligiran at makikipagtulungan sa Spirit Spreading Tower para protektahan at tulungan ang mga natitirang Soul Beast na makaligtas. Gamit ang paglamon ng Abyssal Energy na ito, ang Daoluo Continent ay magbagong buhay. Pagkasabi niya nito, biglang nagpalakpakan ang audience. Ang aral ng dugo ay nagpaunawa sa lahat kung gaano kalayo ang naabot ng kontinente ng Daoluo. Ang kakulangan ng mga mapagkukunan ay nagpabilis sa paghina ng Daoluo Continent. Ang napakagandang planeta ay nasa bingit ng pagbagsak sa ilalim ng patuloy na pandarambong at pagkawasak ng mga tao. Tulad ng sinabi ni Mo Lan, nakapagligtas si Tangsan ng 1 beses, ngunit hindi naman sa pangalawang pagkakataon, dahil wala ng God Realm si Daoluo. Pagkatapos, ang tanging maaasahan nila ay ang kanilang sarili. Naghintay si Mo Lan hanggang sa matapos ang palakpakan bago nagpatuloy, ang pangalawang panukala ay palakasin ang siyentipikong pananaliksik at konstruksyon. Muling mumuhunan sa mas mataas na antas ng Soul Guidance Research. Hindi lamang nakatuon sa mga armas, kundi nakatuon din sa pagdetect ng kalawakan. Magsikap para sa paggalugad ng kalawakan. Sa ibang mga planeta, makakahanap tayo ng mas maraming mapagkukunan upang mapabuti ang antas ng ating siyentipikong pananaliksik at masiglang bumuo ng teknolohiyang ginagabayan ng kaluluwa sa lalong madaling panahon. Binili tayo ni Posey sa lalong madaling panahon na may gabay ng kaluluwa.
panahon, ngunit sa pagunlad ng mga tao, ang pagdami ng populasyon at pagpunta sa universo ang tanging paraan natin. Ang ikatlong panukala ay nasa panahon ng sakuna na ito, sina Xingluo at Daoling ay nagbigay sa amin ng walang pag-iimbot na tulong anuman ang mga naunang hinala. Para dito, ang Federation ay nagpapahayag ng pasasalamat sa dalawang bansa at handa din na muling itayo ang lumang kabutihan kasama sila. Pagbabahagi ng mapagkukunan, pinagsamang pananaliksik sa Soul Guidance Technology. Pagandahin ang pagpapalitan at pakikipagtulungan. Sa pagkakataong ito, ang tatlong pangunahing armada ng tao ay nawasak pagkatapos ng lahat, at ang mga sundalo ay nabuhay na muli, ngunit ang tatlong pangunahing armada ay hindi na nakuhang muli. Sa paghina na ito, ang agwat sa lakas ng militar sa pagitan ng tatlong kontinente ay mahigpit na napaliit. Siyempre, sa dami ng malalakas na manlalaro, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ni Xingluo at Daoling. Upang mapanatili ang balanse. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pakialam sina Xingluo at Daoling sa kanilang mga naunang reklamo, at dumating upang tulungan ang isa't isa, na naging dahilan upang mamatay ang mga lawin. Patuloy na binibigkas ni Moulan ang sunod-sunod na panukala, at marami sa kanila ang gumawa ng matinding reforma. Ang mga panukalang ito ay iboboto lahat sa susunod na pulong ng parlamentaryo. Sa kasalukuyang rate ng suporta ng Moulan, walang duda na ang posibilidad na maipasa ang mga panukalang ito ay napakataas. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat ang relasyon nila ni Shrek at Tang Sect. Ngayon si Tang Wulan ay naging isang tunay na bayani, na kilala bilang ang Diyos ng Daoluo. Siya ay anak ni Tang San at apo ng Lord of the Plains. Nang matapos ang digmaan, mayroon na siyang ganap na hiwalay na posisyon. At ang reputasyon ng Shrek Academy ay umabot sa isang hindi pa nagagawang antas. Ang pagpupulong ay tumagal mula umaga hanggang tanghali. Nang matapos ang pulong, pagod na pagod si Moulan. Kinaladkad ang kanyang pagod na katawan, bumalik siya sa kanyang opisina. Ito ang opisina ng orihinal na tagapagsalita. Wala siyang masyadong ginawang pagbabago. Ipinagpatuloy pa rin niya ang orihinal na hitsura upang makatipid ng pera. Nakatayo sa harap ng malalaking bintanang mula sahig hanggang kisame, habang nakatingin sa bakal na gubat ng Mingdo sa labas, ang mga linya sa madilim na asul na mukha ay tuluyang lamambot. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Pumasok ka. Pumasok ang sekretarya mula sa labas, pumunta sa likuran niya, at magalang na nagsabi, Presidente, maaari ba kitang dalhan ng tanghalian? Tumango si Moulan at sinabing, ipadala mo. Hindi nagtagal, 2 vegetarian dish at isang mangkok ng kanin ang inihain ng kalihim. Mula nang masira ang Tiandao City, siya ay naging vegetarian, nagdarasal para sa kanyang namatay na pamilya. Noon pa man ay ganoon na lamang katipid ang buhay niya. Inayos ng sekretarya ang mga pinggan para sa kanya. Ngumiti si Moulan at sinabing, kumain ka na rin. Sinabi ng kalihim, Presidente, pagkatapos ng kumperensyang ito, gusto kong hilingin sa iyo na magpahinga ng ilang araw. Oh, may travel plans ba? Nakangiting tanong ni Moulan. Palagi siyang mabait sa mga taong nakapaligid sa kanya. Bakas sa mga mata ng sekretarya ang Pononibik, gusto kong bumisita sa New Shrek City. Nabalitaan ko na naging Holy Land na ito. Halatang matagal pa para magparehistro para sa Shrek Academy ngayong taon, pero malapit na ito. Maraming magulang ang nakatira sa malapit kasama ang kanilang mga anak. At saka, gusto kong makita ang punong iyon sa langit. Ang puno ng langit. Oo. Huwag kang magsalita tungkol sa iyo, gusto kong makita ito. Nagpakita rin ng Pononibik si Moulan. Sinabi ng kalihim, opisyal na inanunsyo ng Shrek Academy na ang puno ay tatawaging Eternal Tree, at ang Sigod Island ay muling itatayo sa canopy. Sinasabi na ang Eternal Tree ay 1 kilometro ang layo, na mas mataas kaysa sa punong tanggapan ng Spirit Tower. Ang korona ng puno ay kasing laki ng buong Poseidon Lake. May natural na malalaking bahay ng puno sa lungsod, hanggat mabubuo ang Shrek sa iyong buhay. Malinaw na nararamdaman ng hindi kapani-paniwalang malakas na hininga ng buhay, ang anumang sakit ay mapapawi. Tumawa si Moulan at sinabing, ganyan ba talaga kababalaghan ito? Gayunpaman, kung itatayo itong muli sa canopy ng mga puno, mukhang hindi angkop ang pangalang Sigod Island. Kung tutusin, hindi na ito isla. Ang sekretarya ay nagsabi, oo, narinig ko na ang pangalan ay dapat palitan. Tila ang isang bahagi ng lugar ay nakalaan na tinatawag na Sigod Island, at ang buong gusali sa canopy ay tinatawag na Eternal Sky City. Sa hinaharap, ang panloob na patio ng Shrek Academy ay narito magpakailanman. Sa itaas ng Sky City. Ako ay labis na nananabik. Ngayon ako ay natatakot na ang mga kabataan ng buong kontinente ng Shrek ay mangarap na maging isang araw ng Shrek Academy. Linangin sa Eternal Sky City. Shrek Academy. Madaling araw. Mag-swipe. Hawak ang isang malaking walis, nilinis ni Chen Xinji ang lupa ng palaruan. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay namumula, na may isang mahinang ngiti sa kanyang mukha sa lahat ng oras. Mukhang may ginagawa itong partikular na kaaya-aya. Ang isang maliit na pansin ay magbubunyag na ang mga ugat ng kanyang orihinal na buong ulo ng pilak na buhok ay naging jet black. May posibilidad na magpabata. Isang figure ang tumakbo palabas ng dormitoryo, pumunta sa playground at nagsimulang tumakbo lap.
Nang makita niya si Chen Xinji na nagwawalis ng sahig, agad siyang tumakbo. Matandang Chen. Magalang siyang yumuko kay Chen Xinji. Humalaklak si Chen Xinji, tatakbo ka na naman ba? Napakasipag mong bata. Si Zikhen ay hindi lumahok sa labanang iyon dahil siya ay isang estudyante pa lamang at wala ni isa man sa mga estudyante ang lumahok sa labanan. Ngunit nakita rin niya ang lahat sa front line sa pamamagitan ng video, at sa kanya lang nalaman na ang sweep na matandang Chen sa harap niya ay isa sa mga top power sa Daoluo Continent ngayon. At ang matandang babae na napakabasto sa kanya ay isa talaga sa mga pinaka-autoridad na korona ng Shrek Academy, at ang pinakamataas na ranggo na Light at Dark Daoluo ng Shrek Academy. Dapat lang. Ngumiti si Zikhen, kailangan kong magtrabaho ng gusto para makapasok sa loob ng looban sa pinakamaikling panahon. Tulad ng sinabi niya, iniangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Nakikita ang malalaking sanga. Lahat sila ay umaabot mula sa gitna ng Poseidon Lake, na bumubuo ng isang malaking pagkalat pataas. Kapag ang araw ay nasa kabilang panig, ang pangunahing gusali ng pagtuturo ng Shrek Academy ay ganap na haharingan ng lilam nito, na magdadala ng lamig. Mula nang matapos ang digmaan noong araw na iyon, ang mga lumang puno ng buhay na orihinal na kalalabas lamang sa tubig ay nagsimulang tumaas. Sa loob lamang ng isang buwan, ito ay lumaki sa taas na 1 kilometro halos sa bilis na makikita ng mata, at ang malaking payong na takip ay parang isang malaking payong sa Poseidon Lake. Ang makapal na hininga ng buhay ay patuloy na lumiwanag palabas, at ang tubig ng Poseidon Lake ay ganap ding naging isang transparent na esmeralda na berde. Ang himalang ito ay nagulat sa lahat. Walang alinlangan na ito ang pagbabagong nagaganap pagkatapos lamunin ng sinaunang puno ng buhay ang eroplanong kalaliman. Ang sinaunang puno ng buhay ay ang ubod ng buhay sa Daoluo Continent, at ang lakas nito ay nangangahulugan ng pagpapahusay ng sigla ng Daoluo Continent. Ngayon ang buong Daoluo Star, hindi lamang ang Daoluo Continent, kundi pati na rin ang Starluo Continent at ang Daoling Continent, lahat ng vegetation growth rate ay tumaas ng malaki. Ang buong planeta ay nagpapalabas ng bagong buhay. Matapos lunukan ng isang buong eroplano, tulad ng sinabi ni Tang Hao bago umalis, hindi lamang nabawi ni Dao Luoxing ang sigla nito, ngunit sinimulan din ang sarili nitong ebolusyon. Ang ebolusyon ng planeta ay maaaring tumagal ng maraming taon, maaaring 10 taon, 100 taon, o 1,000 taon. Ngunit ito ay tiyak na isang positibong sitwasyon. At ang Shrek Ring City ay walang alinlangan na naging ubod ng lahat ng ito. Ngayon kahit na sa ilang lugar na 100 milya ang layo mula sa Shrek Ring City, nagsisimula ng lumitaw ang mga gusali. Nagpasya pa ang Federation na magtayo ng 4 na satellite city sa paligid ng Shrek Ring City. Maging ang mga presyo ng bahay sa Tiandao City ay tumaas. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng walang hanggang punong ito sa Tiandao City. Tamad na naman. Isang mapanlinlang na boses ang tumunog, naramdaman na lang ni Zikhen na may bulaklak sa harapan niya, at may isa pang tao sa tabi niya. Ito ay isang batang babae na may matingkad na mga mata, napakaganda, na ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang balakang at ang kanyang mga aprikot na mata ay nakadilat. Nakatitig kay Chen Xinji, na may pagtatampo. Don't dare, don't dare. Patuloy akong magtatrabaho. Masayang sabi ni Chen Xinji, iwinagayway ang kamay kay Zikhen sa tabi niya, kinuha ang walis at nagpatuloy sa pagwawalis sa sahig. Tiningnan ni Zikhen ang babae na may pagkalito, medyo pamilyar, ngunit tila hindi pa niya ito nakita. Nang tumakbo ako sa playground, hindi ko maiwasang lingunin ang isa't isa at sumulya pa. Ang batang babae ay tumayo sa tabi ni Chen Xinji, tila binabantayan siya, at galit na sinabi, ano ang ginagawa mo sa ganitong paraan? Gusto mo ba palagi? Ngumiti si Chen Xinji, ito ay parang pagwawalis sa matandang Chen. Ang batang babae ay hindi ibang tao, kaya natural na ito ay Light at Dark Daoluo Longyeo. Ang sinaunang puno ng buhay na binago ni Ayin ay nilamon ng kalaliman, at ang sinaunang puno ng buhay ay naging isang walang hanggang sinaunang puno. Matagal bago matuno at masipsip ang napakalaking enerhiya sa buhay, at ngayon ay nakatulog na siya. Bilang kapalit, lahat ng mga lumahok sa labanan at gumawa ng mga kontribusyon ay nakatanggap ng feedback mula sa enerhiya ng buhay. Ang mga taong tulad ni Chen Xinji at Long Yeo na nasa kanilang namamatay na mga taon ay natural na mas makikinabang. Mas matagal silang nabubuhay ng hindi bababa sa mga dekada, at higit sa lahat, maaari silang manatiling bata. Si Dao Luoxing ngayon ay tila umuunlad sa kabuuan, ang Panginoon ng eroplano ay umuunlad, at ang ubod ng buhay ay umuunlad. Ito rin ay haantong sa mga pagbabago sa buong planeta. Sa mga susunod na dekada, sino ang makapagsasabi na ang isang Soul Master ay hindi lalampas sa ika-100 na antas at maaabot ang isang mas mataas na antas? Ang konsepto ng banal na paninirang puri mismo ay isang pangkalahatang termino. Kapag ang eroplano ng Daoluo Continent ay umabot sa mas mataas na antas, ito ay maihahambing sa kapangyarihan ng ordinaryong banal na paninirang puri. Sa panahong iyon, natural na tatagal ang buhay ng tao. Nakatanggap din sina Chen Xinji at Long Yeo ng mas masayang feedback para sa kanila. Mananatili silang bata sa mga susunod na taon hanggang sa sila ay mamatay. Si Chen Xinji ay mas mahusay, ngunit para sa babaeng Long Yeo, walang mas masaya kaysa dito.
Ang nagwawalis na matandang Chen na nasa harapan niya sa oras na ito ay hindi lang biglaang lumitaw, kaya sadyang naging makaluma siya. Lumapit si Long Yeo, nakatayo lang sa tabi ni Chen Xinji at nakangiting nakatingin sa kanya, hindi ko inaasahan na bibigyan tayo ng Diyos ng higit sa ilang dekada. Napakaganda. Tumigil si Chen Xinji sa paggalaw sa kanyang mga kamay, binuksan ang kanyang mga braso, inilagay siya sa kanyang mga bisig, at napabulalas, oo. Wala akong gustong gawin ngayon, gusto lang kitang makasama araw-araw. Sa sandaling ito, si Zikhen ay tumatakbo sa isang bilog, para lang makita ang matandang Chen Xinji na sinunggaban ng bata at magandang si Long Yeo, pasuray-suray sa ilalim ng kanyang mga paa at halos madapa. Natural, ang kanyang mga pagbabago ay hindi makatakas sa pangunawa ng dalawang extreme Daoluo, at nang magkatinginan siya, hindi niya maiwasang matawa. Tangmen, anong ginagawa mo? Tumingin si Amorous Daoluo Zhangzin sa walang awan na si Daoluo Caudezi na abala sa kanyang silid at nagtanong ng may kainahinala. Bakit ko sasabihin sa iyo? Sumulyap si Caudezi sa kanya. Iritadong sinabi ni Zhangzin, okay ka lang, hindi ba? Gusto mo bang makipag-away? Ngumiti si Caudezi, ikaw ba ang aking kalaban? Galit na sinabi ni Zhangzin, bakit hindi na ako ang kalaban mo? Lumaban tayo kung tatanggi akong tanggapin ito. I hit it. Ipaalam sa iyo kung gaano ako kagaling. Si Caudezi ay hindi nagpakita ng anumang kahinaan. Pagkatapos ng kalahating oras, lumabas si Caudezi sa aktwal na combat zone na may asul na ilong at namamaga ang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi kapani-paniwalang mga kulay. Galit na sinabi, bakit? Kailan naging napakalakas ng taong ito? Sumunod si Zhangzin sa kanyang likuran at nakangiting naglakad palabas, puno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Little cow, kumbinsido ka ba? Galit na sinabi ni Caudezi, hindi ko ito tinatanggap. Ngayon ay nasa masamang kalagayan ako. Maghintay ka. Ang ekspresyon sa mukha ni Zhangzin ay naging napakaamo, at hinawakan niya ang kanyang mga balikat at sinabi, huwag kang maghintay, hindi na kita lalabanan. Dahil hindi mo na ako matatalo pa. Tinitigan siya ni Caudezi, bakit? Bakit hindi kita matalo? Nagkibit balikat si Zhangzin at sinabing, napakasimple nito, nawasak ang walang awa mong puso. Paano ako natalo nito? Ang malupit na Daoluo ay hindi na malupit, at paano ako magiging kalaban ko? Si Dao ay walang awa ngunit sentimental. Ikaw. Tangmen Soul Guide Weapon Research Center. Asshole, asshole. Ibalik ang nag-iisang positive circulation source core, ibalik ang aking walang hanggang langit. Sa pinakamalaking laboratorio, nagkaroon ng gulo sa oras na ito. Ang bigong direktor na si Ling Zikhen ay naghahadyos ng mga bagay sa lahat ng uri ng mga bagay. Sa oras na ito, siya ay nakaupo sa workbench na humihingal, na may hitsura ng galit sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung ilang beses na siyang nagwala rito. Isa na siyang ordinaryong tao, ang pinagkaiba nga lang ay naayos ng sinaunang puno ng buhay ang lahat ng pinsala at depekto ng kanyang katawan, at ngayon ay tiyak na puno siya ng sigla ng kabataan at napakalusog na katawan. Magsisimula ba muli ang lahat? Ang kanyang emosyon ay unti-unting kumalma, at isang dampi ng pait ang bumalot sa mga sulok ng kanyang bibig. Malinaw pa rin niyang naaalala ang hiyaw nang gawin niya ang pangwakas na desisyon at hindi nag-atubiling itapon siya sa larangan ng digmaan. Tila umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang mga tenga ang mga hiyawan, at sa mga sandaling iyon, ang tanging iniisip niya sa kanyang puso ay ang pagnanais na mabuhay ang taong iyon. At ngayon, sila pa rin ngunit hindi siya sa kanya. Ang pakiramdam ng sakit sa puso ay isang bagay na gusto niyang alisin, ngunit mas gusto niyang alisin, mas malakas ang pakiramdam. Biglang may kumislap na liwanag sa kanyang isip, at bigla siyang tumalon mula sa test bench, gusto kong magsagawa ng panibagong pananaliksik. Tangulan, hintayin mo ako, hinding-hindi matatapos ang aking ina sa iyo sa buhay na ito. Ang dagat. Sa dagat, ang mga barkong pandigma ay nakahanay ng maayos, na pinapanatili ang isang porma sayon sa napakabilis. Sa kubyerta, si Dai Yuner ay tumingin sa malayo na may luhaang mata. Sa wakas nakaalis na. Ang Daoluo Federation ay nagpapasalamat kina Xingluo at Tiandao para sa kanilang suporta, binigyan sila ng malaking halaga ng mga supply, at nagsimula ng diplomasya sa dalawang imperyo na hindi kailanman bago. Ang isang serye ng mga patakaran ay ipakikilala sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, wala sa mga ito ang may katuturan kay Dai Yuner. Nakita niya ito, ngunit sinulyapan lang niya ito mula sa malayo. Ang eksena nila ni Guyana na magkahawak kamay at nahulog mula sa langit ay nagpahiya sa kanya. Alam niyang wala pa rin siyang pagkakataon kung tutuusin. Ang pag-alis lamang ang huling pagpipilian. Falem, Tangulan. Nanggugulo pa ba siya? Si Guyana, na nakasuot ng magandang damit, ay nakatayo sa tower main office sa pinakamataas na palapag ng Spirit Transmission Tower Headquarters, nakakunot ang noo. Oo, ang Tower Master. Gumagawa pa rin siya ng gulo. Pagkatapos na magkonsulta ang mga Spirit Masters ng Healing Department sa maraming paraan, pakiramdam niya ay mahirap para sa kanyang espiritu na bumalik sa normal. Natatakot ako na siya ay nasa ganitong estado sa hinaharap. Dahil sa kanyang sariling title Daoluo level masyadong malakas ang pinsala. Inirerekomenda na ipagbawal siya. Baliw si Chenggu Zhangting.
Marahil ito ay dahil sa pagkamatay ng lolo at dakilang ninuno, kasama ang katotohanan na si Guyana ay kasama ni Tang Wulan, pagkatapos bumalik sa Spiritual Pagoda, siya ay nalito. Isang araw biglang nabaliw at nasira ang maraming bagay. Si Guyana ang personal na bumaril sa kanya at nahuli. Ang mapanirang kapangyarihan ng isang baliw na title Daoluo ay talagang kamangha-mangha. Sumilay ang kalungkutan sa mga mata ni Guyana. Kung dati ay kinasusuklaman niya si Chenggu Zhangting, ngayon ay mas naaawa siya. Sa anumang kaso, siya ay palaging napakabuti sa kanya. Ipagbawal at subukang tiyakin ang kalidad ng kanyang buhay. Ang walang hanggang paghinto, ang walang hanggang silangan na hangin ay hindi nabuhay muli. Simula noon, ang pamilya Chenggo ay ganap na humiwalay sa namumunong antas ng Spiritual Pagoda. At nakuha ni Guyana ang nagkakaisang suporta ng mataas na antas ng Spiritual Pagoda sa bisa ng kanyang kamangha-manghang pagganap sa labanang ito. Ang loob ng kasalukuyang Spirit Spreading Pagoda ay sumasailalim sa pagsusuri sa sarili at paglilinis. Ito ay orihinal na kabilang sa walang hanggang pamilya, lalo na ang nakipagsabuatan sa Holy Spirit Sect, lahat ay nasa saklaw ng paglilinis. Dahil sa presensya ni Guyana, ang Silver Dragon Princess, ang Spirit Spreading Tower ay nabawi ang katayuan nito bilang isang nangungunang organisasyon sa mainland na maaaring tawaging kasama ng Shrek Academy at Tang Sect. Para sa matataas na antas ng Spirit Transmission Tower, ang tanging bagay na inaalala nila ngayon ay ang relasyon ni Guyana at Tang Wulan. Nang magkahawak sila ng kamay at nilabanan ang Abyss Sovereign ng magkasama, napatunayan na nito na mayroon silang pambihirang relasyon. Lalo na sa huling sandali na hinawakan ni Tang Wulan ang kamay ni Guyana at nahulog mula sa langit, katumbas ito ng pagpapakita sa lahat ng pagiging malapit sa pagitan nila. Pagbalik mula sa mga linya sa harap, ang mga pangunahing puwersa ay bumalik ng paisa-isa. Tungkol sa bagay na ito, walang nang ahas na tanungin si Guyana. Ang lahat ay nanunood kung paano siya magpasya sa hinaharap. Sa mga nangungunang pinuno ng Spirit Transmission Tower, ang karamihan ay hindi nagnanais ng karagdagang pag-unlad sa relasyon ni Guyana at Tang Wulan. Pagkatapos ng lahat, ang Shrek Academy at Spirit Spreading Pagoda ay hindi lamang kasing simple ng isang mapagkompetensyang relasyon, mayroon ding maraming mga problema. Gayunpaman, nang ang Eternal Tree ay bumagsak sa kalangitan, ang Shrek City ay halos naging sentro ng buong kontinente ng ilang sandali. Ang tunog sa loob ng Spirit Transmission Tower ay nagsimulang magbago ng kaunti. Sa una ay iminungkahi na kung ang Spirit Spreading Pagoda ay ikinasal sa kasalukuyang Shrek Academy, hindi ito magiging isang masamang bagay. Mula sa isang federal na pananaw, syempre, hindi ko nais na ang gayong malakas na dalawang organisasyon ay magkaroon ng karagdagang koneksyon. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay napaka-espesyal. Ang Federation ay nakaranas ng isang sakuna, at si Tang Wulan ay nakumpirma bilang anak ng Diyos ng dagat na si Tang San, at isang bayani na nagpabago ng tubig. Sa oras na ito, imposibleng may makalaban pa sa kanya. Higit pa rito, ang relasyon sa pagitan ng bagong tagapagsalita at ng Dragon Emperor Daoluo ay hindi na rin nagdulot ng mga reaksyon mula sa parlamento. Sa makatuwid, kung ang dalawang organisasyon ay talagang magpakasal, maaaring hindi ito isang masamang bagay. Kung tungkol sa mga detalye, walang nakakaalam. Tungkol sa bagay na ito, ang mga pinuno ng Spirit Tower ay nanatiling tahimik, walang nagtaas nito, at walang nang ahas na magtanong. Ang lahat ay nakaupo at nanunood, naghihintay sa desisyon ni Guyana. O ito ay ang desisyon sa pagitan niya at ni Tang Wulan. Naging tahimik muli ang silid, at si Guyana ay nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa malayo. Sa napakalaking canopy na parang canopy, malabo niyang nakikita ang isang taong abala dito sa kanyang paningin. Ito ang Shrek Academy na nagtatayo ng kanilang Eternal Sky City. Walang duda na ang Eternal Sky City na ito ay hindi maiiwasang maging tunay na core ng Daoluo Continent at maging ang buong Daoluo Star. Pagkatapos ng labanan na ito, ang Shrek New City ay ganap na bumangon, kahit na nalampasan ang nakaraan, bilang ang tinatawag na break at pagkatapos ay tumayo. Sa kanilang sariling pagsisikap, sa wakas ay dinala ni Tang Wulan at ng kanyang mga kasosyo ang Shrek Academy ng bagong buhay mula sa pagkawasak nito. Ang mayamang hininga ng buhay ng Eternal Tree ay banayad na pumapasok sa buong planeta. Sa espiritual na cultivation base ni Guyana ng Divine Origin Realm, kahit na malabo kong nararamdaman na ang buong planeta ay nagsisimula ng lumiwanag sa sigla. Ang planeta na dati nang humihina ay umuunlad sa isang maunlad na direksyon. May kumatok sa pinto. Ilang nakakalat na yabag din ang biglang huminto sa labas ng pinto. Mapayapa ang mga mata ni Guyana, tila inaasahan na niya ang lahat ng ito, at same time na sinabi, pumasok ka. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang grupo mula sa labas. Ang naglalakad sa unahan ay nakasuot ng itim na damit, na may mahabang buhok na nalalagas mula sa gitna, na may hibla ng gintong emperador na langit. Sa likod niya, ang bawat isa ay may iba't ibang hugis ng katawan, ngunit lahat ay nagpapalabas ng napakalakas na aura. Ang mga mata ni Ditian ay kumislap sa determinasyon. Mabagal siyang naglakad sa likod ni Guyana, lumuhad sa isang tuhod, guro. Yung iba nasa likod din niya, nakaluhod sa isang tuhod. Hindi lumingon si Guyana, nakatingin pa rin sa bintana ang kanyang mga mata.
Si Ditian ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi sa malalim na boses, Panginoon, narito kami upang magpaalam sa iyo. Falem, anong gagawin mo? Dahan-daang lumingon si Guyana, tumingin kay Ditian, at mahinang nagtanong. Ang mga mata ng Beast God na si Emperor Tian ay kumikislap, Panginoon, bagaman hindi ko maintindihan kung bakit, hindi mo pa nakikitungo si Tang Wulan sa lahat ng mga taon na ito. Marahil, mayroon ka na talagang damdaming tao. Ngunit hindi namin magagawa. Sinira ng mga tao ang aming mga tahanan at pinatay ang aming mga tao. Nasa bingit na kami ng pagkalipol. Hindi na kami makakagawa ng desisyon ng Panginoon. Maaari lamang mamatay sa kanyang sariling katawan. Mahinahong sinabi ni Guyana, so, pupunta ka sa Shrek Academy para hamanin siya. Mataimtim na sinabi ni Ditian, oo. Panginoon, hindi ko talaga inaasahan na may nararamdaman ka para sa isang tao. Ngunit, nakalimutan mo na ba? Paano namatay ang aming 10,000 tao? Hindi lang ang aming mga dragon at lahat ng kaluluwang hayop ang iyong mga tao. Sa loob ng maraming taon, inaasahan namin na maaakay mo kami upang bumalik at maging Panginoon ng mundong ito. Gayunpaman, sa wakas, hindi ko na ito matatanggap muli, Panginoon. Alinman ay bigyan mo ako ng kamatayan, o mangyaring payagan akong gumawa ng isang huling pagsisikap para sa kaluluwang hayop. Halam sa Panginoon. Biglang sumigaw si Ditian. Pagkatapos ay lumuhad siya at yumuko kay Guyana. Hindi lang siya, napayuko din ang mga mabangis na hayop sa likod niya. Tumingin si Guyana sa kanila nang hindi nagsasalita. Nang hindi narinig ang kanyang tugon, biglang tumayo si Ditian, tumalikod at naglakad palabas, puno ng lasa ng determinasyon. Ganoon din ang ginawa ng ibang mabangis na hayop, sunod-sunod na tumayo at aalis na sana. Maraming beses nang hinimok ng Beast God na si Ditian si Guyana, at sinubukan pang patayin si Tang Wulan mag-isa, ngunit pinigilan ni Guyana. Palagi silang may pag-asa, at palaging sinasabi sa kanila ni Guyana na ang lahat ng ito ay nasa plano. Gayunpaman, lumipas ang oras araw-araw. Nang makita nila na si Tang Wulan ay nakalusot din sa antas ng Diyos, hawak kamay si Guyana para lumaban, sa wakas ay nagsimula silang mawalan ng pag-asa. Nang makitang matalik sina Guyana at Tang Wulan, wala na silang makitang pag-asa. Ngunit ano ang magagawa nila? Sa kawalan ng pag-asa, wala silang magawa. Tumigil ka. Ang malamig na boses ay narinig sa sandaling ang Beast God Emperor Tian ay papalabas na ng gate. Tumigil si Ditian, lumingon, tumingin kay Guyana, at malamig na sinabi, ano pa ang utos ng Panginoon? Nakatayo pa rin si Guyana at mahinang nagsabi, nang magising ako sa core circle ng Stardao Great Forest, nakatadhana akong maging kaaway ng sangkatauhan. Oo, inaamin ko na umibig ako kay Tang Wulan. Nararamdaman ko ang pagmamahal na pagmamayari ng mga tao, at hindi ko man lang maalis ang sarili ko. Gayunpaman, hindi ko kailanman nakakalimutan na ako ay pinuno ng iyong dragon, ang kaluluwa ng 1,000 at 1,000. Mga hayop, mahal ko si Tang Wulan, ngunit matagal na tayong nakatakdang hindi magsama. Sa bloodline ko, dugo ng dragon ang dumadaloy, hindi tao. Sa katawan ko, ang nasa balikat ko ay ang misyon ng dragon. Mga responsibilidad. Nang makuha ko ang core ng Dragon God, naramdaman ko na may invisible pressure sa mundong ito. Kinokontrol nito ang buong mundo, at unti-unti lang akong lumalakas. Kahit ako ay hindi ako nang ahas na gumawa ng breakthrough. Dahil nararamdaman ko ang crush ng invisible force na iyon. Sa katunayan, nakita mo na ito. Nang bumaba ang Abyss Plane, ang Abyss Sage ay nagtataglay ng mas malakas na kapangyarihan kaysa sa akin, ngunit kalaunan ay nawasak ni Tangsan na parang langgam. Kahit na ang buong Abyss Plane ay nawasak pagkatapos. Lunok. Pagkatapos ay sabihin mo sa akin, kung bago noon, ako ang nakatayo sa tapat niya. Hindi napigilan ng mabangis na hayop na maging matamlay. Nagpatuloy si Guyana, ang Panginoon ng mga eroplano ay ang kanyang lolo, ang ubod ng buhay ay ang kanyang lola, at ang kanyang ama ay isang dating Diyos na hari. Marahil ay tiyak na dahil sa taglay niya ang mga katangiang ito kaya siya naakit sa akin. Ngunit, gaya ng kasasabi ko lang, kami ay itinadhana na imposibleng magsama. May isang hindi malulutas na agwat sa pagitan natin. Siya ay may dugo sa lahat, ngunit siya ay isang haring ginintuang. Sa pagitan ng mga tao at hayop, walang paraan upang malampasan ang kalangitan sa kontinente ng Daoluo. Ako ay naghihintay ng pinakamahusay na oras na dumating. Naghihintay na mawala ang mapang epong kapangyarihan. Ang Abyss Sovereign ay natapos ang paghahanap sa atin ng landas at dinala ang lahat ng mga kaayusan na iniwan ng hari ng Diyos. Sa wakas ay makita natin ang tunay na mukha ng mundong ito ay nalinis na. Ngayon, ang hari ng Diyos ay nawala at nawawala. Ang Panginoon ng mga eroplano ay dumating at ang ubod ng buhay ay hindi nakatulog at ang ubod ng buhay ay hindi nakatulog at ang oras ay nakatulog. Sa akin na maghintay. Ang lahat ng mga plano ay umabot din sa oras upang maisakatuparan. Ang Diyos ng hayop ay mapurol, si Junshong ay natigilan, at ang hari ng 10,000 demonyo ay bamuka ng malawak ang kanyang bibig. Ang Emerald Swan ay mukhang hindi makapaniwala, at ang mga mag-aaral ng Dark Dragon ay lumiit. Nagulat lahat ang mabangis na hayop. Si Ditian ang unang nagising.
Lumapit siya kay Guyana, lumuhad sa kanyang mga tuhod at hinawakan ang kanyang noo sa lupa. Guro, nagkamali kami, hindi ka namin dapat pagdudahan. Ang iba pang mabangis na hayop ay lumuhad din sa likuran niya at yumuko sa lupa. Kalmado pa rin ang mga mata ni Guyana, kaunting pait lang ang bumungad sa kanyang mga mata, bamantong hininga siya ng mahina, dapat dumating, laging darating. Nagkakamali ka ba? Baka hindi ka nagkakamali. Ito na. Responsibilidad ko, kailangan kong ibigay palagi ang responsibilidad na ito. Magsisimula na ang plano ko. Patak, patak, patak. Umalangaw-ngaw ang malutong na boses, na bumabasag sa sandali ng katahimikan. Tumingin si Guyana sa soul communicator sa kanyang pulso. Ang magandang mukha sa wakas ay hindi na kalmado, ngunit nagpakita ng dampi ng kahinahunan. Kumaway siya. Si Ditian at ang iba pang mabangis na hayop ay nagmamadaling tumayo at umatras. Pagkatapos kumonekta sa komunikasyon, lumingon si Guyana at tumingin sa direksyon ng Eternal Tree sa di kalayuan. Anong ginagawa mo? Mahinang tanong niya. Wag na. Namimiss lang kita. Isang boses na halatang puno ng saya ang nagmula sa kabilang banda. Kahapon ko lang nakita. Sabi ni Guyana na may bahagyang pagkairita. Guyu, mahal kita. Biglang puno ng sinseridad ang boses sa kabilang linya. Agad na nabasa ang mga mata ni Guyana, ngunit normal pa rin ang kanyang boses, bakit mo gustong sabihin ito araw-araw? Gusto ko lang sabihin. Hindi ko maiwasang sabihin. After so many things, we can finally be together. Alam mo ba, hindi ako naging kasing saya ko ngayon. Ngayon ay stable na ang sitwasyon. After we get married, I am ready to resign from the position of the Pavilion Master of the Sea God Pavilion and the Tangsek Master. I will be accompany you to go the spirit of the spirit. Pagkalat ng pagoda, susundan kita bilang master ng pagoda, ikaw ano sa palagay mo? Sa tunog pa lang ay rinig na niya ang saya at saya sa mga sandaling ito. Gusto mong magbitiw sa lahat ng posisyon, maaari bang sumang-ayon ang iyong mga tao? Medyo nagulat na sabi ni Guyana. Ngumiti si Tangwulan at sinabi, walang dapat hindi sumang-ayon. Ginawa ko na ang lahat ng dapat kong gawin. At saka, bagamat kasal na kami sa panahong ito, walang tatutol dito. Tutal, bawat isa sa amin ay kumakatawan sa isang makapangyarihang organisasyon sa mainland. Ibigay ito sa Federation. Hindi pa rin maganda ang pakiramdam ng isang malakas na alyansa. At kami ni Shrek ay mayroon pa ring natural na pagtanggi sa aming Spirit Transmission Tower. Kaya't ang mga problemang ito ay hindi rin maaaring talakayin ng aming Spirit Transmission Tower. Mr. Long, hindi na humihingi ng gulo si Sister Molan. I just voluntarily resigned from my current position. I have already agreed with my partners that when the time comes, we will go around and play kahit saan mo gusto. Nakikinig sa nasasabik na boses sa kabilang panig ng Soul Guidance Communicator, puno na ng luha ang mga mata ni Guyana, at pilit niyang pinigilan ang sarili na huwag umiyak. Bakit hindi ka na nagsasalita? Na-touch ka ba? O, pupuntahan kita ngayon. Parang hindi kita makikita kahit isang araw. Hindi, marami ka pang gagawin. Sa hinaharap, magkakaroon ng oras upang magkita. Kinokontrol ni Guyana ang kanyang boses. Okay. Saka ako magiging busy saglit. Tsaka wala pa akong idea sa pera. Kamakailan lang ay nadiskubre kong napakahirap pala ako. Hinihingi ko sa Tangsek na bigyan ako ng sweldo. Kung hindi, wala man lang akong pera para pakasalan ka. Haha, di ba partikular na katangahan? Tanga. Tumawa si Guyana ng poof, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Naramdaman ang masaganang hininga ng buhay sa paligid niya, huminga ng malalim si Tangwulan. Sa sandaling ito, sa kanyang mga mata, ang mundo ay makulay at puno ng kagandahan. Ang tuktok ng malaking korona ng Eternal Tree ay napaka-flat, at ang makapal na mga sanga ay natural na nagkakabuhol-buhol, na tila nasa ilalim ng sinasadyang kontrol ni Ayin, na bumubuo ng mga embryonic na anyo ng mga kahoy na gusali. Para sa Eternal Tree, tiyak na walang babaguhin ang Shrek Academy, magdagdag lang ng kahit ano dito. Iminungkahi ni Tangwulan na itayo ang Eternal Sky City. Sa simula, ang Shrek Academy ay sumabog, na palaging ang pinakamalaking sakit sa kanyang puso. Ang Shrek City ay itinayo muli, ngunit ang Sigod Island ay hindi maitayo dahil ang Sigod Lake mismo ay puno ng pagkawasak. Ang Eternal Tree ay walang alinlangan na lumikha ng pinakamahusay na carrier para sa Poseidon Island. Sa itaas ng canopy ng Eternal Tree, ay ang lugar kung saan ang hininga ng buhay ay pinakamalakas, at ang enerhiya ng buhay dito ay halos malagkit. At imposibleng umakyat sa walang hanggang punong ito ng walang sapat na lakas. Dahil sobrang laki ng life energy, kung papasok ito ng napakalaking life energy ng sabay-sabay, magkakaproblema ang katawan dahil hindi nito kakayanin. Tulad ng pag-aalala ni Tang San na si Tangwulan ay naapektuhan ng espiritu at sumasabog ng dugo ng Golden Dragon King. Tanging ang powerhouse sa itaas ng Title Dao Luo ang makakaligtas dito. Sa makatuwid, sa hinaharap na panloob na patio ng Shrek Academy sa itaas ng Eternal Sky City, ang mga mag-aaral na maaaring tumanggap ay maaari lamang sa antas ng Title Dao Luo. Kaugnay nito, hindi ito ipinahayag ng Shrek Academy sa labas ng mundo. Sa oras na ito, ang mga nagtrabaho sa tuktok ng puno at nagtayo ng Eternal Sky City ay natural na may pamagat na Dao Luo level powerhouses ng Shrek Academy.
Si Tang Wulan mismo ay nagpakita rin ng halimbawa at nanguna. Ang Shrek 7 Devils ay mas naruroon. Lahat sila ay may kakayahang lumipad, at hindi masyadong mahirap maghatid ng ilang materyales mula sa Shrek City. Boss! Sa isang kislap ng liwanag at anino, isang figure ang dumating sa gilid ni Tang Wulan. Si Xie ang nasa sabik, boss, ang nakangiti mong bibig ay mapupunta sa ilalim ng iyong mga tainga. Tayo'y makipag-usap muli kay Guyu. Iritadong sinabi ni Tang Wulan, may okay ba? Okay lang na magtrabaho ng mabilis. Ngumiti si Xie, boss, kailan ako magpo-propose kay Yuanan? Nag-aalala ako ngayon na hindi makapasa sa pagsusulit ang tatay niya. Sa tuwing nakikita ko, hindi ilong ang ilong ko at hindi mukha ang mukha ko. Sinabi ni Tang Wulan, tinatanong mo rin ako tungkol sa ganitong bagay. Napakakapal ng mukha mo kaya hindi mo magagawa ito kahit isang beses, hilingin mo lang ito ng ilang beses. Makatakas pa kaya si Yuanen? Sinabi ni Xie na may mapait na mukha, sabi ni Yuanen, kailangan ko siyang talunin bago niya ako pakasalan. Ngunit dahil naka-absorb siya ng enerhiya sa buhay kamakailan, malalampasan na niya ang limitasyon ng Daoluo. Paano ko siya matatalo? Tumawa si Tang Wulan, tinapik siya sa balikat, at sinabing, Kuya, humingi ng higit pang mga pagpapala. Hoy, boss, hindi ka matuwid. Masaya at masaya ka na, tulungan mo ang iyong mga kapatid na magkaroon ng mga ideya. Pagmamakaawa ni Xie. Send you forwards, stalker. Anyway, sabi ko kay Guyu, sabay tayong bumalik sa kasal, tapos sabay tayong lumabas. Dahilan din ba ito? Tignan mo si Renzengyo, successful ang proposal ilang araw na ang nakalipas sobrang mahiyain si Lizzie, dapat halos pareho lang. Ikaw lang. Walang magawang sinabi ni Xie, boss, ayoko rin. Okay, sige, susubukan ko. Anyway, hindi na ako handang talunin ni Yuanan. Boss, sabi mo, kapag nakita ko siyang maliligo, ano sa tingin mo kapag nagmamadali kang pumasok at kumuha ng hilaw na kanin para magluto ng mature rice? Pagkasabi noon, hindi napigilan ni Xie na lumunok ng isang subaw ng tubig. Ngumiti si Tang Wulan, ngumiti ng napakatalino, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang direksyon sa likod ni Xie. Nanigas ang katawan ni Xie at hindi man lang lumingon. Agad niyang sinabi ng matuwid, syempre imposible. Gaano ko iginagalang si Yuanan? Sa puso ko, siya ang aking diyosa, hinayaan niya akong pumunta sa silangan, tiyak na hindi ako nang ahas na pumunta sa kanluran. Oops! Tapikin. Napahawak si Yuan Enyahui sa mga tenga ni Xie, ang kanyang magandang mukha ay puno ng panunuya, gusto mo bang silipin ako sa paligan? Sa tingin ko kailangan mo nang gumising. Ilaan mo, asawa ko, itabi. Nang makita si Xie na hinayla palayo ni Yuan Enyahui, hindi napigilan ni Tang Wulan na matawa. Ang taong ito ay hindi makakawala sa palad ni Yuanan habang buhay. Paglukso at naging isang gintong liwanag, bumaba si Tang Wulan mula sa langit at bumalik sa Shrek City. Diretso siyang bumalik sa kanyang opisina. Nagdial siya sa isang soul guide, handa na ba ang aking mga damit? Ayos lang. Ipapadala ko sa iyo mamayang gabi. Kailan mo ito isusuot? Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, bukas na lang. Bukas ay isang magandang araw. Pagkasabi noon ay lumingon siya at tumingin sa malaking ice sculpture sa gilid ng kanyang opisina, na may kaunting lungkot sa kanyang mga mata. Sa gitna ng mga ice sculpture, si Wu Zhangkong, na may puting damit at asul na mga espada, ay tahimik na nakatayo roon, tulad ng dati nang ito ay naging yelo. Sa gitna ng walang kamatayang yelo, mararamdaman pa nga ng isa ang kanyang pagpupursige at ang kaganhawahan bago siya namatay. Teacher Wu, pagpalain mo kami. Sa wakas ay mayroon na akong sariling kaligayahan. Dapat masaya ka sa ibang mundo kasama ang iyong Panginoon, tama. Madaling araw. Maganda ang panahon ngayon, walang ulap ang bughaw na langit, bagamat umaga pa lang ay nagpapakita na ng malinaw na malalim na bughaw ang kalangitan. Ang sariwang hangin ay may halong halumigmig na dumadaloy mula sa Sigad Lake, at ang lupa ay puno ng sigla. Si Tang Wulan ay nakatayo sa palaruan ng kolehiyo, nakatingin sa pangunahing gusali ng pagtuturo sa kanyang harapan. Ang pangunahing gusali ng pagtuturo na ito ay itinayo niya. Ito ay isang simbolo ng muling pagtatayo ng Shrek Academy. Napakaaga siyang dumating ngayon at halos dumating kasabay ng nagwawalis na matandang Chen. Sa oras na ito, si Zikhen ay hindi pa nakakarating para tumakbo. Sa totoo lang, hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Sinabi ni Chen Xinji kay Tang Wulan gamit ang kanyang walis. Umiling si Tang Wulan, dahil nabubuhay ako sa mundong ito, kailangan kong laging sumunod sa mga patakaran. Higit pa rito, kailangan ni Shrek na panatilihin ang neutralidad nito sa lahat ng oras. Tradisyon ito ni Shrek. Hindi dahil nag-iisa ako. Naapektuhan nito ang tradisyong ito. At, gusto mo lagi akong pahintulutan na umatras. Tingnan mo ang iyong sarili, hindi ba't nagpunta ka rin sa ating Shrekping Academy na naging matandang tao sa Temple of Werping Academy? Inis na sinabi ni Chen Xinji, hindi gawain ng isang ginoo na sandutan ang gulugad ng isang tao. Nagkatinginan ang dalawa at hindi napigil ang tumawa. Sinabi ni Tang Wulan, binibigyan ko ang aking sarili ng 10 taon.
Kailangan kong magpahinga at magkaroon ng tahanan na tunay na pag-aari ko. Shrek at Tangsek ay tahanan ko pa rin, at babalik ako anumang oras. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Chen Xinji, paano kung 10 taon mula ngayon? Pupunta ka ba? Matigas na tumango si Tang Wulan, pagkalipas ng 10 taon, sisimulan kong subukan. Hindi ko alam kung gaano katagal ito. Ngunit magsusumikap ako sa direksyong iyon. Kung magtagumpay ako, tiyak na aakayin kita. Humalaklak si Chen Xinji, hindi mahalaga, lahat ng mayroon ako ngayon ay walang kabuluhan. Sa bawat dagdag na araw na nabubuhay ako, ang makasama si Yeyo ay isang regalo mula sa Diyos. Hindi ako nang ahas na humingi ng higit pa. Si Tang Wulan ay walang pananabik kung siya ba ay magiging isang Diyos o hindi, dahil ngayon ay nabuhay na siya sa buhay na pinakaaasam niya. Naisip na niya na magbitiw sa lahat ng kanyang mga post, at ngayon ay parehong umuunlad ang Shrek at Tangsek, at si Molan ay naging speaker na rin. Nawasak ang Espiritu Santo. Ang problema sa kailaliman ay ganap na nalutas. Masasabing ang buong Daoluo continent ay isang maunlad na eksena, sa oras na ito, natapos na ang kanyang responsibilidad. Siya mismo ay hindi nagkaroon ng masyadong maraming pagtatangka upang maging isang Diyos, ngunit ang kaharian ng Diyos ay kailangan pa ring itatag pagkatapos ng lahat, kung hindi, hindi siya magkakaroon ng posibilidad na hanapin ang kanyang mga magulang. Kailangan din niyang magpakatatag, dahil alam niyang sa ganitong paraan lang niya mas mararamdaman ang pag-iral ng kanyang mga magulang. Bagaman hindi mahina ang kanyang espiritual na kamalayan ngayon, sinubukan niyang madama ang presensya ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng Sigod Trident, ngunit walang tugon. Ang tanging clue na naiwan ng kanyang ama ay ang Daoluo God Realm ay sangkot sa black hole. Sa kasalukuyan, ang pananaliksik ng Daoluo continent sa universo ay malayo sa sapat, at hindi alam ni Tang Wulan kung ano talaga ang tinatawag na black hole. Siyempre, isang pagpipilian ang paghihintay, ngunit para kay Tang Wulan, umaasa siyang sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap, maaari siyang maging mas maagap. Gayunpaman, ang pagtatatag ng God Realm ay hindi nangangahulugang isang madaling gawain, pabayaan ang karanasan, at ngayon ay hindi niya alam kung paano ito gagawin. Plano niyang hintayin ang kanyang sarili at si Guyana na tamasahin ang isang masayang buhay pagkatapos niyang ikasal, at pagkatapos ay talakayin sa kanya kung paano subukan. Pagkatapos ng lahat, ngayon ang buong eroplano ng Daoluo continent ay nasa proseso ng pag-evolve, at sa prosesong ito ba ay upang tulungan ng Daoluo Star na gamitin ang enerhiya ng Abyss Plane upang tumaas sa isang antas na katulad ng mga Diyos, o upang magtatag ng isang hiwalay na maliit na The God Realm ay nangangailangan ng mga ito upang galugarin ng paunti-unti. At ngayon lamang siya at si Guyana ang maaaring ituring na umabot sa tunay na antas ng Diyos na sinabi ng Demon Emperor noon. Sa pagsasalita tungkol sa Devil Emperor, kailangang sabihin na sa lahat ng nabuhay na maguli noong araw na iyon, isang tao ang hindi inaasahan ni Tang Wulan. Ang lahat ng masasamang espiritong Panginoon ng banal na espirito ay bumagsak, ngunit isang tao na may kaugnayan sa kanila ang nabuhay na maguli. Yan si Lan Fuzzy. Matapos mabuhay na muli si Lan Fuzzy, malungkot niyang tiningnan si Tang Wulan at tumakas, na iwan lamang ang isang malungkot na likod. Ito rin ang nagpaunawa kay Tang Wulan na kahit na siya ay anak ng Demon Emperor, hindi siya kailanman gumawa ng anumang masama. Kuya Chen, aalis na ako. Nakangiting sabi ni Tang Wulan kay Chen Xinji sa tabi niya. Ngumiti si Chen Xinji at sinabing, pupunta ka. Hindi ba talaga namin kailangan na i-cheer ka namin sa tabi mo? Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, hindi. Ito ay sa pagitan ko at niya. Kapag hinihintay natin ang kasal, iimbitahan ko ang lahat na magkasama. Okay, then come on. Huwag kang tatanggihan ng iba, haha. Nakatuwang sabi ni Chen Xinji. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, paano ito mangyayari? Paano hindi sigurado ang ganitong uri ng bagay? Gaya ng sinabi niya, confident niyang tinapik ang dibdib niya at tumayo. Sa oras na ito, sa malayong kalangitan, ang araw ay unti-unting sumisikat, na nagdadala ng kinang sa lupa. Nang lumipad siya sa hangin, tila naging ginto ang buong pagkatao. Ramdam ang hangin sa paligid, hindi niya napansin noon. Ito ay lumabas na ang paglipad sa himpapawid ay napakalaya at komportable. Guyu, nandito ako. Bulong ni Tang Wulan sa kanyang sarili, bumuhos sa kanyang likuran, na may nakakasilaw na liwanag, tulad ng isang gintong bulalakaw, lumipad siya diretso sa direksyon ng espiritual na tore. Hindi niya itinago ang kanyang anyo kahit kaunti, kaya kahit na nasa lupa, iba't ibang soul-guided detection device, o kahit soul-guide satellite sa langit, kitang-kita niya ang kanyang pag-iral. Shrek Academy, itaas na palapag. Si Le Zhenghao at Xu Xiaoyan ay nakaupo sa magkatabi, at sinabi ni Xu Xiaoyan, Zhenghao, bakit hindi mo sabihin na hindi tayo pinayagan ng kapitan na sumama sa kanya? Ang panukala ay hindi dapat masyadong engrandi, at narito ang mga kaibigan at kamag-anak para pagpalain ka. Ngumiti si Le Zhenghao at sinabing, dapat ay may sariling ideya ang boss. Hindi niya sinabi na kapag pinagsama namin ang kasal, magiging napakasigla. Ang proposal ay pag-aari ng 2 tao. Gusto ba niyang pumunta ng mag-isa? Sabay na tayo. Nag-propose ka na ba sa akin? Iritadong sabi ni Xu Xiaoyan.
Pinitik ni Lezengyo ang kanyang pulso, na parang salamangka, may lumitaw na singsing sa kanyang palad. Xiaoyan, dalawa na rin tayo ngayon. Paano kung pakasalan mo ako? Galit na galit si Shu Xiaoyan, "Are you asked me to marry you?" Masyadong nagmamadali. Kayo, ha? Ngumiti si Lezengyo at nagsabi, tingnan mo. Nakaharap tayo sa araw sa umaga, sa ilalim ng nagniningning na araw, sa hiningang ito ng buhay at ningning. Sa itaas na palapag ng Shrek Academy. Ang lahat ng ito ay natatangi sa sandaling ito. At ang puso ko para sa iyo ay natatangi din. Ang lahat ng formalismo ay walang kabuluhan. Ano ang maihahambing sa aking tunay na puso para sa iyo? Hindi ba? Natigilan si Shu Xiaoyan, tinitingnan ang kanyang taos-pusong mga mata, kahit na nararamdaman pa rin niyang may mali, tumanggaw siya ng hindi namamalayan. Matagal na silang magkasama at napakaraming naranasan na magkasama. Lalo na pagkatapos na masira si Shrek, naranasan nila ang masakit na yugto at proseso ng magkasama. Sa pamumuno ni Tang Wulan, sa wakas ay nagkaroon na si Shrek kung ano ito ngayon. At sila mismo ay sa wakas ay lumaki upang maging mainstay ng henerasyong ito ng Shrek Academy. Sa backfeed ng sinaunang puno ng buhay, nakamit din nila ang Super Daoluo, at tiyak na magiging Extreme Daoluo sila sa hinaharap. Walang alinlangan, ang henerasyong ito ng Shrek 7 Devils ay masasabing pinakamatalino na henerasyon maliban sa unang henerasyon ng Shrek 7 Devils na lahat ay naging mga Diyos. Namula ang mukha ni Shu Xiaoyan at itinikom ang kanyang mapupulang labi, kalimutan mo na ito. Gaya ng sinabi niya, itinaas niya ang maliit niyang kamay. Ngumiti si Lezengyo, ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng isang anghel sa ilalim ng sikat ng araw. Dahan-dahan niyang isinuot ang singsing sa kanyang kamay sa daliri ni Shu Xiaoyan. Sa sandaling ito, bahagyang nanginginig ang katawan nilang dalawa. Napakaraming paghihirap ang kanilang pinagdaanan ng magkasama. Sa sandaling ito, maaari na silang maglakad ng magkasama. Kapag isinuot ang singsing, hindi na nila makikilala ang isa't isa. Sa oras na ito, nakita ni Shu Xiaoyan na sa itaas ng singsing ay isang pares ng mga pakpak ng anghel, at sa gitna ay isang gintong hiyas. Ang gemstone ay inukit sa isang namumulaklak na hugis ng bulaklak, na binabantayan ng isang pares ng mga pakpak ng anghel. Nagniningning ng maliwanag. Napakagandang singsing, hindi napigil ang sabihin ni Shu Xiaoyan. Iniunat ni Lezengyo ang kanyang palad, nasaan ang singsing ko? Si Shu Xiaoyan ay tila natigilan sandali, sa iyo. Hindi ba dapat mong ihanda ang sa iyo ng magkasama? Kunin mo ito, at isusuot ko ito para sa iyo. Nagulat na sabi ni Lezengyo, dapat ko bang ihanda ang sarili ko? Bakit walang nagsabi sa akin? Masyadong hindi mapagkakatiwalaan ang mga taong ito. Ngumiti si Shu Xiaoyan, tanga. Tulad ng sinabi niya, ang kanyang kamay ay kumislap ng liwanag, at isang pilak puting singsing ang lumitaw sa kanyang palad. Ang singsing ay mukhang napakasimple, ngunit may mga linya na naglalarawan ng mga bulaklak ng yelo dito, na ginuganita ang hinalinhan ng Star Rod ni Shu Xiaoyan, ang Star Will Ice Rod. Sa mga bulaklak ng yelo, may mga tuldok ng pinong hinati na mga diamante, tulad ng kaunting liwanag ng bituin. Biglang ngumiti si Lezengyo, mula ngayon, magiging mag-asawa na tayo. Isinuot sa kanya ni Shu Xiaoyan ang singsing, ngumuso, at sinabing, kung gayon, kailangan mong maging tapat. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Maraming babaeng henerasyon sa akademya ang nagbibigay sa iyo ng isang kindat. Kung ipapaalam mo sa akin na ginawa mo ito, bakit ka nagsisisi sa akin, Tumawa si Lezengyo, paano ito posible? Ngumiti si Shu Xiaoyan at sinabing, ito ay halos pareho. Lalong ngumiti si Lezengyo, ang ibig kong sabihin, paanong posible na ipaalam sa iyo? Kailangan bang mag-iwan ng marka bilang isang magnanakaw? Ikaw, gustong lumaban ni Shu Xiaoyan. Ngunit hinawakan ni Lezengyo ang kanyang pulso. Bigla, sa bulalas ni Shu Xiaoyan, isang pares ng mga pakpak ng anghel ang kumalat sa likod ni Lezengyo, na bigla siyang dinala sa ere. Hoy, anong ginagawa mo? Sabay-sabay. Shrek Academy Martial Arts Field. Sa ilalim ng malaking simboryo, mayroong libu-libong mga aura ng espada, at ang mga aura ng espada ay kumikislap sa hangin ng paalang at paalang, nang walang kaunting talas, ngunit sa pagitan ng halo, ito ay parang kaunting maliwanag na mga bituin. Ang espiritu ng espada ay pinipigilan, at ang espiritu ng espada ay pinalapot. Isang figure ang nagbabadya sa vertical at horizontal sword aura na ito. Sa gilid, isang matambok na figure ang nakatayo doon na may bakas ng pagkabalisa sa kanyang mukha. Ilang beses niya itong sinubukang tawagan, ngunit hindi pa rin ito nagsasalita. Dahil alam niya na kapag nagsasanay siya ng mga espada, hindi niya gustong maistorbo. Gayunpaman, ngayon ay talagang isang mahalagang araw. Sa wakas, huminto ang liwanag ng espada, lumapit si Ye Xinglan sa gilid ni Shu Lizhi nang hindi namumula o humihinga, tumingin sa kanya ng may pagtataka, at sinabing, ano bang problema mo? Hindi ako mapakali. Nararamdaman ka ng aura ng espada ko ngayon. Parang may problema sa emosyon. Ano ang nangyari? Nang makita ang pag-aalala sa mga mata ni Ye Xinglan, biglang uminit si Shu Lizhi sa kanyang puso at nag-ipon ng lakas ng loob, Sister Xinglan, hindi, Xinglan. Ako. Kahit na sinubukan niya ang lahat, hindi niya pa rin masabi ang sinabi niya. Nalilitong tanong ni Ye Xinglan, ano ang problema?
Ikaw. Lumuhod si Shu Lizzie sa isang tuhod na parang isang jade pillar na nagtutulak sa isang gintong bundok, hawak ang isang kahon ng singsing sa kanyang karaniwang matatag na mga kamay at iniabot ito kay Ye Xinglan, binuksan ang takip ng kahon upang makita ang isang singsing sa loob. Ang singsing na ito ay may mga hiyas na konektado sa pamamagitan ng mga lihim na inlay. Mula sa labas, walang metal, tanging ang mga matingkad na hiyas lamang. Papakasalan mo ba ako? Ang simpleng limang salita ay nagpawis kay Shu Lizzie sa isang iglap. Hindi pa niya nasanay ang likas na lihim na pamamaraan ng sekta ng ontolohiya, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang tibok ng puso ay maaaring marahas na umalangaw-ngaw sa buong martial arts arena. Si Ye Xinglan ay halatang tulala, halatang biglaan ang lahat ng ito sa kanya. Ngunit nang makita niyang pinagpapawisan si Shu Lizzie, ang parang espadang talas ng kanyang mga mata ay agad na nawala. Itinaas niya ang kanyang kamay, pinunasan ang kanyang pawis gamit ang kanyang manggas, at saka iniabot ang kanyang kamay sa kanyang harapan. Si Shu Lizzie ay hindi nangangahulugang isang pipi, ngunit sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kaunting pagkawala. Ang mga luha ay talagang tumulo kaagad, at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Maingat niyang hinawakan ang kamay ni Ye Xinglan at sumubok ng 3 sunod-sunod na beses bago nanginginig na isinuot ang singsing sa kamay nito. Ilang taon na ba? Mula pagkabata, nang una niyang makita si Ye Xinglan, nahulog na ang loob niya sa malamig, matigas ang ulo na babaeng ito. Kaya lang at that time, follower lang siya nito, sinusundan siya palagi. Palagi niyang tinatanggihan ng mga tao na libu-libong milya ang layo at inilalagay ang lahat ng kanyang iniisip sa pagsasanay sa espada. Siya ay palaging napakahusay at malakas, at anuman ang mangyari, dapat niyang ituloy ang panghuli sa martial arts. Binabantayan siya nito sa tabi niya, tahimik na pinagmamasdan. Kahit na pumayag siyang makasama siya sa Haishan Lake Shanghai Shenyuan blind date meeting mamaya, hindi pa rin kapanipaniwala si Shu Lizzie sa kanyang puso. Kaya't hindi pa siya naging intimate nito hanggang ngayon. Sa puso niya, laging may inferiority complex, at sa puso niya, laging may hindi maipaliwanag na pakiramdam. Parang nilapastangan niya ang diwatang nasa harapan niya. At hanggang sa sandaling ito, nang tanggapin niya ang kanyang singsing sa kasal ng walang pag-aalinlangan, naramdaman ni Shu Lizzie sa unang pagkakataon na totoo ang lahat ng ito, at magiging asawa niya talaga. Ang panloob na hawakan ay umabot na sa kasukdulan nito. Halos magpasalamat pa nga siya, salamat sa Diyos sa kanyang nostalgia para sa kanya, at salamat sa babaeng kaharap niya sa kanyang pagpaparaya at pagkilala. Namula rin ang bilog ng mata ni Ye Xinglan. Matapos ang napakaraming taon, unti-unting nagbago ang lalaking kaharap niya mula sa isang maliit na mataba ay naging isang malaking mataba. Ngunit hindi nagbago ang tingin sa kanyang mga mata, nahuhumaling at malinaw. Tahimik siyang nakatayo sa tabi niya, at kapag dumating ang panganib, para siyang pader na humaharang sa harap niya. Ang kanyang taos pusong damdamin ay unti-unting natunaw ang kanyang puso. Mula sa unang awa, kahit na pakikiramay. Unti-unti akong naantig sa kanya at unti-unti akong natunaw sa kanya. Pagkatapos ay nag-ipon siya ng lakas ng loob na umamin sa blind date meeting, at sa wakas ay nagbukas ng pinto sa kanyang puso. Kahit ngayon, lahat sila ay pinuno sa 7 Shrek Monsters ngayon. Isa na siyang walang patid na tao. Alam niyang handa niyang kunin ang singsing na ito. Dahil hindi na one-way ang relasyon nila. Fool. Pero paano kung hindi ko naihanda ang singsing? Bakit hindi mo sinabi kanina? Hinayla niya siya pataas. Hawak ang kamay niya. Hindi, okay lang, ayos lang. Kailangan mo lang ilagay ang inihanda ko. Sinabi ni Shu Lijihan. Sa sandaling ito, ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay tila patuloy na umaagos palabas. Sinabi ni Ye Xinglan, paano mo gagawin iyon? Sandali. Gaya ng sinabi niya, binitawan niya ang mga kamay na nakahawak kay Shu Lizzie at umatras ng isang hakbang. May kumislap na liwanag sa kanyang kamay, at mayroon ng maliit na espada. Ang hawakan na ito ay tila isang maliit na espada na gawa sa halwang metal na may haba na higit sa isang talampakan, at mayroong isang pattern na tiyak sa halwang metal dito. Ang mga mata ni Ye Xinglan ay kumislap, at ang kanyang palso ay nanginig. Biglang, patayo at paalang ang layunin ng espada. Isang purong sword aura ang lumabas mula sa kanyang katawan, ngunit nananatili ito sa maliit na espada sa kanyang kamay. Isang kakaibang eksena ang lumitaw, ang maliit na espada ay naging mas maliwanag at mas maliwanag sa ilalim ng iniksyon ng kanyang layunin ng espada, at ito ay naging maliwanag na kulay sa isang iglap, at bahagyang nanginginig. Kaagad pagkatapos, ang maliit na espada ay nagsimulang lumiit sa kanyang mga kamay. Ito ay ang gumamit ng napakadalisay na kapangyarihan ng kaluluwa upang pilitin na pinuhin ang mga dumi sa loob nito, at mapanatili lamang ang pinakamahalagang bahagi ng halwang metal. Unti-unti, ang maliit na espada ay lumiliit, at ang mga kamay ni Ye Xinglan ay nakayuko, at kaagad, ang kanyang pinong bakal ay naging malambot sa paligid ng kanyang mga daliri, at siya ay nakayuko sa isang maliit na bilog. Ang incandescent na ilaw sa itaas ay unti-unti ding umatras. Ang singsing ay tila nagpapakita ng isang malalim na kulay, na may mga layer ng mga pattern ng mahina. Ang ganitong uri ng pagpipino, hindi bababa sa kailangan ng Super Daoluo upang magawa ito. Higit pa rito, nakapaloob din dito ang kahulugan ng Sword God ni Ye Xinglan. For more videos, click on the notification bell.